Tanging ang Thunder Sparrow ng nakatatandang kapatid ang hindi pa nagigising. Hindi ko alam kung ano ang kakayahan ng huling Thunder Sparrow na ito. Ang pinakamahina sa mga Thunder Sparrow na ito ay may 3 espiritual na ugat. Mas kaunti ang espiritual na ugat, mas malakas ang kakayahan. Ang Thunder Sparrow ng nakatatandang kapatid. Maaaring isa itong purong Thunder attribute na may isang espiritual na ugat. Sa kabila ng lahat, ang kanyang mortal na kaaway na nakatatandang kapatid ay nakapagluwal na ng isang Baihu Jinjing Snake na may Thunder at Fire na double espiritual na ugat. Sino ang nagsabi na hindi? Si ikalawang guro ay kinuha ang kapareha ng unang guro. Kung ako, tiyak na makikipag-agawan ako sa kanya. Tama na, huwag nang magsalita. Bumuka na ang itlog. Ito. Saan ito? Hindi ba ako nagbabad sa panonood ng mga video at pagbabasa ng nobela? Naging isang maya na ako. Hahaha. Haha. Ano to? Isang sira na maya na walang espiritu. Nakakatawa talaga. Akala ko pa naman na ang senior sister ko ay kayang magpatawag ng 3 espiritu na may lakas ng kidlat. Hindi ko inasahan na walang kahit anong espiritual na ugat, paano pa ako mag-aaral? Hindi ko kailanman nakita sa espiritual na alaga na sekta ang ganitong walang silbi na espiritual na alaga. Espiritual na alaga, espiritual na ugat. At ang mga damit ng mga taong ito ay napaka-espiritual. Hindi ba't ako ay nailipat sa mundo ng pagsasanay sa espiritu? Walang silbi, ganitong walang espiritual na ugat na maya. Hindi pa ka nakakamit ang kalagayan ng paglinang ng enerhiya. Mas mabuti pa ang isang uod. Kahit pa akong tapakan, nakakahiya. Ganyang kawalan ng silbi. Hindi pa karapat dapat na magdala ng sapatos para sa ate. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin, talagang gusto nilang paalisin ako. Pumunta ka sa impyerno. Sobrang sakit. Naku, gusto akong kainin ng ardilya na ito. Tumakbo, tumakbo. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mauubos ang aking lakas. Hindi, ayaw ko pang mamatay. Ayos lang, dumating na ang aking golden finger. Kumain ng mga nilalang para makakuha ng mga entry. Mukhang kailangan kong subukan ito. Kung epektibo ito, yayaman ako. Ikaw na nga. Ito na ba ang dekalidad na protina? Walang lasa, hindi masarap. Kahit isang karaniwang uod ay makakakuha ng entry. Ang galing. Ang entry na ito para sa pagbuo ng kokoon ay tamang-tama para maibalik ang aking mga sugat. Basta gumaling na ang sugat sa pakpak ko, hindi na ako mahuhuli ng daga. Tulong ng tiyan. Pinili ko ang pag-ikot ng pupa. Sa tulong ng tiyan, sa hinaharap, lalakas pa ako ng lalakas. Kapag nakapag-develop na ako, siguradong mapapahiya ang mga nagmamaliit sa akin. Sister, maghintay ka lang dyan. Ganito ba ang epekto ng hua? Pakiramdam ko, bumaba ng husto ang sakit sa katawan. At puno ng lakas ang buong katawan ko. Pag kinain ng ordinaryong uod, makakakuha ka ng ganitong kamangha-manghang katangian. Kung kakainin mo ang ibang hayop, makukuha mo ang katangian na yon. Mas magiging malakas ba? Subukan mo. Ano bang nangyayari? May lindol ba? Ito ay ang presensya ng espiritu sa pundasyon. Napakabanta ng presensyang ito. Kahit isang saglit na hindi mag-ingat, mapaparmis. Kailangan kong tumakbo ng mabilis. Walang makitang daan kahit saan. Ang lahat ay dumating ng walang hirap. Nakatukoy na nila mo ng host ang Giant Big Crow. Ang nilalang na ito ay may 2 katangian. Pumili ng isa. Tumalon tumaas ang bilis ng paglipad ng 2%. Tumaas ang hirap sa panghuhuli ng 20%. Hindi ba't ito ay magdadala sa akin sa kamatayan? Hindi, hindi. Pipiliin ko ang pagtalon sa mga entry. Talagang bumilis ang bilis ng paglipad. Itong higanting uwak. Siguradong nasaktan ito ng 2 mabangis na halimaw sa yugto ng pundasyon. Siguradong nasaktan ito ng 2. Naghahanap ng madaling biktima. Mas epektibo pa kaysa sa paghunting ko. Mas malaki ang panganib, mas malaki ang kita. Basta makalipad lang ako ng mas mataas. Di siguro ako mababato ng di sinasadyang tama. Tama. Kailangan kong pumunta at tingnan. Tapos na.
papalapit sa akin. Buti na lang na pinili ko ang mga termino na nagdagdag ng bilis ng paglipad. Kung hindi, baka nandito na ako sa dulo. Narito na. Dumating na ang pagkain. Tama nga, ang kayamanan ay nasa panganib. Para bang ito ay langit. Hindi ko na kailangang gumugol ng oras sa ibang lugar para manghuli. Mas marami ang aking nilamon. Mas marami ang mga nakuha kong salita. Mas malaki ang benepisyo sa aking katawan. Ang ganitong bagay ay talagang malaking tulong. Bakit bigla na lang naging tahimik? Lahat sila ay namatay. Kung ganon, hindi na ako magpapakamabait. Nakatuklas ng host na sumipsip ng higanteng ahas. Ang nilalang na ito ay may mga sumusunod na salita. Pumili ng isa. Nakatutulog bumababa ng 5% ang bilis ng paggalaw. Tumaas ang kakayahan sa pagdama ng paligid ng isa 0%. Pagkakabit-kabit tumaas ang bilis ng pagkonsumo ng lakas ng 5%. Tumaas ang lakas ng mga limbs ng isa 0%. Di hamak na isang espiritu na alaga sa yugto ng pundasyon. Epekto ng mga katangian. Mas malaki kaysa sa karaniwang insekto tulad ng uod. Sa ngayon, sobrang hina ko. Kailangan mag-develop muna. Iwasan ang makipag-away sa ibang hayop hanggat maaari. Sa ganitong paraan, mas angkop sa akin ang salitang pagtatago. Pinipili ko ang pagtatago. Na-detect na nila mo ng host ang gintong unggoy. Ang hayop na ito ay may dalawang sumusunod na katangian. Pumili ng isa. Kaalaman bumaba ang bilis ng reaksyon ng isa 0%. Tumaas ang kakayahan sa pagkatuto ng 20%. Pagtatayo ng batayan nakataas sa pagtatayo ng batayan. Kaalaman. Ngayon ay mayroon na akong kakayahan sa pagkatuto ng tao. Hindi gaanong malaki ang benepisyo ng terminong ito para sa akin. Ang pangalawang terminong ito ay medyo iba kumpara sa nauna. Kahit walang espiritual na ugat, maaari pa ring umangat sa yugto ng pundasyon. Ito ay isang magandang pagkakataon. Pipiliin ko ang pundasyon na kataga. Napakabuti. Umangat na sa yugto ng pundasyon. Ito ang kapangyarihan ng kataga. Kaya sa hinaharap, dapat kong magawa. Na sumipsip ng ibang nilalang para umangat. Kaya ang pangunahing layunin ay humanap pa ng mas maraming biktima. Para mas mabilis akong maka-level up. Woohoo! Ganito ba ang pakiramdam ng nasa yugto ng pagtitibay? Mas malakas ang bilis, lakas, at pagtitiis ko kumpara noon. Bago pa man ako mag-level up. Dapat makakuha rin ako ng mga entry kapag kinain ko ang gagamba. Subukan ko nga. Yo, di ba ang basura kong nakababatang kapatid? Paano pa nga makakain ng gagamba? Ngayon, para lang siyang isang asong walang tahanan. Wala pang espiritu ng pag-unlad. Paano pa siya kakain ng gagamba? Siguro hindi pa niya kakainin kahit ang mga bulit. Yun lang. Anong basura ito? Hindi ito kayang makipagsabayan sa ating boss. Ang boss ay may 3 espiritu, kidlat at ibon. Sige na. Sa kabila ng lahat, isa pa rin siyang kapwa natin. Mag-iwan ako ng kaunting pagkain bilang kabutihan. Hahaha. Mainit pa ito. Basura, halika at linisin mo ito. Kumain habang mainit pa. Baka hindi ka na makakain ng ganitong masarap na bagay sa hinaharap. Nakamaya ko ng napakaraming pagkain. Kaya't nahirapan akong umabot sa yugto ng pundasyon. Pero ang malaking ibon ng kidlat, pagkapisa pa lang, nasa yugto na ng pundasyon. Kung mag-isa lang ako, kaya ko pa siyang makaharap. Pero ngayon, dala pa niya ang napakaraming ibon ng kidlat. Kung magkakaroon ng alitan, sigurado akong malulugi ako. Ang isang tunay na lalaki ay kayang umangkop. Una, umiwas sa lugar na ito ng kabuluhan. Kapag naging malakas na ako, walang makakaligtas sa mga kulang na yon. Lene, gustong tumakas. Kumain ka muna ng mga magagandang bagay na iniwan mo sa akin bago ka umalis. Huliin siya. Huwag mong hayaang makatakas siya. Ang sama. Pagkatapos makamit ng Thunderbolt Sparrow ang yugto ng pundasyon, maaari pa rin itong gamitin ang kapangyarihan ng kidlat. Ngayon ay wala akong espiritu ng ugat, kaya wala akong kakayahang gamitin ito. Sadyang masyadong mahina pa rin ako. Hindi nila dapat tayo mahuli. Gamitin ang skill na tumalon. Putang ina mo. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang pagkakaiba ng may espiritu at walang espiritu. Itong inutil na to, nakakabahala pa rin. Lene, gusto mong tumakas. Sa susunod na buhay na lang.
Ikaw, isang walang silbi, umaasa pang makipagtunggali sa akin. Sinasabi ko sa'yo, ang uod ay mananatiling uod habang buhay. Ikaw ay palaging isang walang silbi. Patay na kita ngayon din. Para hindi ka magdala ng kahihiyan sa ating espiritu ng sekta. Boss, tumakbo na. May malaking bagay sa sekta ng espiritu pet. Tinatawag tayo ng amo. Naintindihan ko. Hintayin mo, papatayin ko muna yung inutil na yon bago tayo umalis. Kasing bilis ng isang iglap. Ang sama. Napalagpas niya yung inutil na yon. Sa susunod, turuan mo ulit siya. Tayo na. Ha! Sa wakas, nakalabas na rin. Damn na Thunderbolt Sparrow. Hintayin kong masipsip ang mas marami pang bagay para lumaki. Kailangan kong gantihan ang araw na ito. Gamitin ang skill na Kokoon. Pagkatapos gamitin ang salita, ang bilis ng paghilom ng sugat ay medyo bumilis na. Pero para maging mas malakas, kailangan ko pang sumipsip ng mas malalaki at mas makapangyarihang bagay. Ngunit ngayon umuulan sa labas. Masyadong delikado lumabas para manghuli. May daga. Hindi ko pa ito nasisipsip. Hindi ko alam kung anong mga salita ang makukuha. Mas mabuti nang may biktima kaysa wala. Subukan natin. Isang Night Demon Sawtooth Rat na nasa refinement stage. Ang galing. Hindi pa ako nakakakain ng ganitong klase ng halimaw na may kakayahan. Hindi ko alam kung anong lasa nito. Na-detect na sinipsip ng host ang Night Demon Sawtooth Rat. Ang nilalang na ito ay may dalawang katangian. Pumili ng isa. Paningin sa gabi na bawasan ang kakayahang makilala ang direksyon ng 3%. Tumaas ang kakayahan sa paningin sa gabi ng 6%. Paghahanap ng kayamanan tumaas ang kakayahang makaramdam ng espiritual na kayamanan ng 30%. Paningin sa gabi, paghahanap ng kayamanan. Dalawang katangian na hindi ko pa nakita. Bagaman hindi masyadong malakas ang aking kakayahan sa paningin sa gabi ngayon. Ngunit maaari ring makilala ang paligid. Ang salitang ito ay maaaring kailanganin o hindi. Ngunit ang salitang paghahanap ng kayamanan ay maganda. Nagmamalasakit ako dahil wala akong lugar na mapanlikha. Kung ang paghahanap ng kayamanan ay makakapagbigay sa akin ng kayamanan o biktima, tiyak na mapabilis nito ang aking pag-unlad. Ito na yon. Dapat ay yon ang lugar ng kayamanan. Narito na ako, espiritual na kayamanan. Dito na talaga. Siguradong nakatago ang espiritual na kayamanan sa bulaklak ng lotus. Boldero. Akala ko'y isang makapangyarihang tao. Hindi ko akalain na isang mabahong mayalang pala na walang espiritual na ugat. Ikaw, isang walang silbi, ay naglakas loob pang agawin ang aking espiritual na kayamanan. Naghahanap ng kamatayan. Sa panahon ng pundasyon, ang Golden Toad na sumisikat ang araw. Dito pala naninirahan ang isang halimaw na nasa yugto ng pundasyon. Kung malulun ko ang Golden Toad na sumisikat ang araw, maaaring tumaas pa ang aking antas ng cultivation. Malapit na akong mamatay. Bakit ka pa nag-isip? Tanggapin mo na ang kamatayan. Ay, ang dila ko. Patay na maya. Ikaw na isang walang silbi. Kinain mo ang tapang ng leon. At naglakas loob na atakehin ako. Gusto kitang patayin. Gusto mo akong patayin? Kailangan mong tingnan kung may kakayahan ka talaga. Hehe, tingnan natin kung sino ang mas mabilis tumalon. O ako ang mas mabilis lumipad. Anong sinasabi mo? Hindi maganda. Natrap tayo. Ang galing. Nakuha ko na ang limbaw. Walang silbi, ibong maya. Bitawan mo ang aking kayamanan. Bodong-bodong ba ako? Sinasabi mong bitawan ko. Basta't makalipad ako ng mas mataas. Walang magagawa ang gintong palakas sa araw. Sumpain ka, maghintay ka. Ikaw, walang silbi. Hahamon kang nanakawin ang mga gamit ko. Gusto kong mamatay ka. Hindi pwede. Mas malakas pa ang mga halimaw sa simula ng pundasyon kaysa sa inaasahan ko. Dati gusto ko lang kunin ang espiritual na yaman. Pero mukhang hindi na ganun kadali ngayon. Kakaiba. Yung maya na to halatang walang espiritual na ugat. Isang ordinaryong basura na maya. Pero bakit ang hirap nitong mapatay? Pag bumaba na itong patay na maya, siguradong gagantihan ko siya ng madiin. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako. Isipin mo si Lifa. Siguradong may paraan din tayo. Nandito na. Lene, hindi ka naman makapangyarihan. Akala mo ba'y palaka ako? Ngayon alam mo na ang iyong kapalaran. Walang silbi. Kailangan kong durugin ang katawan mo, walang kapakinabangan na maya. Ngayon na.
Mamatay. Mamatay na maya. Nagtataka ako kung bakit mo ako niloko. Papatayin kita. Hindi mo alam kung sino ang papatay sa sino. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ang amoy ng gintong palaka ay hindi rin maganda. Tulad ng daga. Nakatuklas ng host na nilamon ang araw na ginto na palaka. Ang nilalang na ito ay may dalawang katangian. Pumili ng isa. Bumaba ng tubig, tumagal ng 5% sa paghawak ng hininga sa tubig. Pagtalon. Tumaas ng 5% ang taas ng pagtalon. Mga katangian na nakuha mula sa nilamon na halimaw sa yugto ng pundasyon. Maganda ang epekto ng pagtaas. Ngunit sa ngayon, wala pa akong kakayahang makipaglaban sa tubig. Mas mabuti pang pumili ng pagsipa. Ira the way, ano naman ang bagay na yon? Anong silbi nito? Ano ito? Mukhang magandang bagay ito. Nalaman na nilamon ng host ang pulang lotus seed. Ang nilalang na ito ay makakakuha ng mga sumusunod na kakayahan. Siklab lumipat ng 5 metro sa anumang direksyon. Bagaman mayroon itong isang kakayahan. Ngunit ang kakayahang ito ay espesyal. Kung ako ay makatagpo ng sitwasyong hindi ko kayang harapin, ang kakayahang siklab ay makakatakas. Tama ang hinala ko, ang espiritual na kayamanan ay talagang espiritual na kayamanan. Hindi na sayang ang aking pagsisikap na makuha ito. Gumamit ng flash na kakayahan. Itong flash na kakayahan ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga kakayahang nagdadagdag ng porsyento. Isang 1% o 5% na pagtaas sa bilis ay may napakalimitadong pagtaas ng bilis. At kapag mayroon akong flash na kakayahan, kapag nahaharap sa panganib, mabilis akong makakaiwas. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw? Bakit parang pagod na pagod ako? Parang naubos ang lakas ko. Kailangan bang gumastos ng lakas para gamitin ang flash? Kaya hindi madalas magamit ang skill. Mukhang kailangan kong magtipid sa paggamit nito. Anong nangyayari? Parang may dumarating na bagay. Naamoy ko ang amoy ng espiritual na kayamanan. Ibigay mo ang espiritual na kayamanan, mabangis na ibon. Hindi makapaniwala, isang itim na baboy na nasa gitnang yugto ng pagbuo. Baka ako ang nagbukas ng bulaklak. Kaya kumalat ang amoy ng pulang lotus. At nakahatak ng itim na baboy. Buti na lang hindi marunong umakyat ng puno ang itim na baboy. Kung hindi, talagang hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko rin alam kung mahahatak ang ibang espiritu. Mas mabuti pang umalis na ako sa lugar na ito. Mabaho kang maya. Kaya mong hindi ako pahalagahan. Akala mo dahil makakalipad ka, ayos na ang lahat. Gusto kong punitin ang mga pakpak mo. Ang sama nitong itim na baboy ramo, meron pang pamatay sa huli. Ganito na ba ang lakas ng nasa huling yugto ng pagbuo ng pundasyon? Parang may dalang espesyal na enerhiya ang itim na tinik na ito. Kapag naipit, tiyak na mapapahamak o mapapatay. Hindi pwede, kailangang tumakbo ako pababa. Gago kang maliit. Tatakbo ka pa ba? Itim na baboy ramo. Mas mahirap pa silang kalaban kaysa sa mga espiritu na na-encounter ko dati. Kung makikipaglaban ako ng diretsyo, sigurado akong talo ako. Magpapalipas muna tayo ng oras. Pare, ano nang sinasabi mo? Hindi ko masyadong maintindihan. At hindi ko alam kung ano ang nagawang kasalanan ko sa'yo. Gusto mo pang magpanggap na walang alam? Nandito na ako sa paligid ng ilang buwan na. Sobrang pamilyar ng amoy ng pulang lotus na yon. Kung hindi dahil sa nakakapagod na palaka, na nagtago ng pulang lotus sa gitna ng lawa. Matagal na sana akong umakyat sa Golden Core Stage. Shit. 0 frame na naman ako. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Mauubos din ang aking lakas balang araw, na hinahabol ng itim na baboy. Shit. Hindi ko magamit ang teleportation. Kailangan ko bang mamatay dito? Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Meron na. Ang itim na baboy ay hindi sinasadyang. Ibinunyag na natatakot siya sa tubig at hindi marunong lumangoy. Kung dadalhin ko siya sa pond, maaaring tuluyang malutas ang problema niya. Sa karaniwan, possible ito. Pero malilin lang ba ang Black Spiny Boar? Hindi, kailangan ko munang pasabitin ang galit niya. Para mawalan siya ng katinuan. Sa oras na yon, mas magiging kumpiyansa akong makuha ito. Kung hindi man, sa kasalukuyan kong lakas, maaari pa rin akong gumamit ng isang beses na flash buff. Sa oras na yon, maghahanap na lang ako ng paraan. Tama, ganyan na lang. Amoy pusa na lang na maya. Ako. Kailangan kitang buksan at hiwain. Hala. Unahin mo akong habulin. Ikaw na isang tanga, tamad at mataba na baboy. Halika, habulin mo ako. Isang maya na walang espiritu. At nagmamayabang pa rin. Gusto kitang mamatay. Alam ko na delikado ang bagay na ito. Hindi ko inakalang magiging ganito kabilis at marami. Ngayon na. Sa tagumpay o kabiguan, nasa huli ang pagsubok. Gamitin ang flash na salita.
Nagawa na. Tulong. Natatakot ako sa tubig. Tulong. Tulong. Magandang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang makukuha ko kung kakainin ko ang isang halimaw na nasa gitna ng pundasyon. Makakakuha ba ako ng mga katangian? Pwede pa bang umangat ulit? Na-detect na ang host ay nakain ng itim na pigsa. Ang nilalang na ito ay may dalawang katangian. Pumili ng isa. Dagtang pagtiklop pagkatapos mag-ikot sa puti, makakapagsumo ng isang dagtang pagtiklop. Pagtatayo ng batayan umangat sa unang yugto ng pagtatayo ng batayan. Talagang isang mabangis na nilalang sa gitnang yugto ng pagtatayo ng batayan. Ang mga nakuha na katangian ay maganda. Isa ay nakatuon sa atake. Isa ay katangian ng pagtatayo ng batayan. Pero para magamit ang mga tinik, kailangan pang mag-ikot sa puti. Sino ang may oras para mag-ikot habang nag-aaway? Sige na nga. Pipiliin ko na lang ang pagtatayo ng batayan. Kailangan palakasin ang katawan para maging mas malakas. Ngayon, kailangan kumain ng mas marami pang bagay. O maghanap ng mas marami pang espiritual na kayamanan para lumakas. Para makayanan ang mga panganib na nagkukubli sa gubat na ito. Para mapaghiganti ang parusang ibinigay sa Spirit Beast Sect. Mag-activate ng Treasure Seeking Talisman. Nandito ang Spirit Treasure. Ilunsad na. Nasa katawan ng Extreme Shadow Wolf ang Spirit Treasure. Malakas ang aura ng Spirit Key sa katawan ng Extreme Shadow Wolf. Isa siyang malakas na karakter sa Mid-Stage Foundation Establishment. Hindi siya basta-basta madaling talunin. Buti na lang at ako'y nasa simula ng pundasyon ngayon. Mayroon pa akong kakayahang makipaglaban. Ngunit kailangan ko pang maghanap kung saan ang pinakamaliit na halaga ng gastos. Para hindi magdulot ng gulo. At mawala ang aking buhay. Nalaman na nila ako. Sobrang matalas nila. Walang silbi, walang kakayahang espiritual. Hindi mo man lang tiningnan kung kanino ito ang teritoryo. Sobrang lakas ng loob mong lumapit sa akin. Ang bilis ng paglitaw. Kakaiba. Isang sirang maya. Paano posible na ganito kabilis? Sa aking lakas sa gitnang yugto ng pundasyon, dapat ay hindi ko siya mahuli. Baka may espesyal na espiritual na kayamanan siya. Kung ganun, mas kailangan kong patayin siya. Teleport. Kahit na umabot na ako sa unang antas ng pagbuo ng pundasyon, maaari ko nang gamitin ang teleport ng mas madalas. Ngunit sa ganitong sitwasyon, 3 beses na lang akong makakagamit ng mga spell. Sobrang bilis ng Extreme Shadow Wolf. Ngunit ngayon, huli na ang lahat para umatras. Nakatingin na siya sa akin. Ngayon, siya na ang mamamatay o ako. Hindi, kailangan kong makuha ang kanyang espiritual na kayamanan. Sige, dalhin mo ang kabayo mo. Ha, ganyan lang ang kaya mo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na makipagtagisan sa akin. Mga bagay na parang langgam. Bakit nagmamalaki? Ang katangian ng mabilis na lobo ay bilis. Ngunit limitado ang taas ng talon. Kailangan kong lumipad pataas. Walang silbi. Akala mo ba hindi kita kayang abutin kapag lumipad ako pataas? Isang galaw lang ng daliri ko, matatalo na kita. Apoy. Ang mga pangyin ng Extreme Shadow Wolf ay may apoy. Teleport. Sumpa. Mas mahirap palang harapin ang Extreme Shadow Wolf kaysa sa inaasahan ko. Kung medyo mabagal lang ako kanina, sigurado akong naging inihaw na ibon na ako. Napakabagsik ng lakas na ito. Lene, alam mo na, natatakot ka na ba? May oras ka pang humingi ng tawad ngayon. Basta't sumuko ka ng maayos. Maaari kong gawing mas madali ang iyong kamatayan. Hindi pa tiyak kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Kukunin ko ang buhay mo. May lakas ka pang magsalita ng ganyan. Patayin kita. Madalas na lang ang pagkakataon para gumamit ng blink. Kailangan kong mabilis na mahanap ang kahinaan ng Shadow Wolf. Dapat ko siyang alisin. Kung hindi, mas lalala ang sitwasyon at mawawalan ako ng bentahe. Ang katawan ng Shadow Wolf ay puno ng apoy. Hindi ako makalapit. Hindi ako makalapit. Hindi ko maipakita ang aking kakayahan. Mali, walang apoy sa paligid ng kanyang mga mata. Sa mga mata nga. Lumilitaw. Wala ka nang mapagtataguan. Kung pumasok ka sa lungga, patay ka na. Tanggapin mo na ang kamatayan. Gamitin ang pang-ukit na magnetic strip. Ang mga mata ko. Ako. Ang mga mata ko. Ha! Sa wakas ay pumanaw na. At ito ang ganitong uri ng espiritual na hiyas. Nakakatuwa. Na-detect ang Diamond Immortal Spirit Pure.
Ang espiritual na kayamanan na ito ay hindi kayang lamunin. Espiritual na kayamanan na hindi kayang lamunin. Mukhang may pagkakaiba ang espiritual na kayamanan na kayang lamunin at hindi kayang lamunin. Ngunit ngayon, parang kailangan itong ihagis mula sa taas ng 10,000 metro upang makasakit sa ibang nilalang. Ngunit dahil matigas ito tulad ng bakal, mas mabuting itago muna ito kung sakaling magamit ito sa hinaharap. Nakita na ang host ay nilamon ang mabilis na lobo. Ang nilalang na ito ay may 2 katangian. Pumili ng isa. Mabilis na pang-amoy, tumaas ang sensitivity ng pang-amoy ng 20%. Bumaba ang sensitivity ng paningin ng isa 0%. Apoy na koneksyon, panatilihin ang katawan na hindi gumagalaw. Maaaring ikabit ang apoy sa mga bagay na malayo. Tumaas ang penetrasyon ng apoy ng isa 0%. Talagang hindi nagkamali ang mid-stage na halimaw. Napakalakas ng mga benepisyo ng 2 katangian. Ngunit ang pagpili ng katangian ng mabilis na pang-amoy ay magpapababa ng visual sensitivity. Hindi ito makabuti para sa panghuhuli. Kung tungkol sa katangian ng apoy, maaari bang gamitin ito kasama ng Swanling Pearl? Ngunit kapag ginagamit, hindi dapat gumalaw ang katawan. Paano ko naman maitatapon ang Swanling Pearl? Sige na, kahit hindi makagalaw ang katawan. Mas mabuti na ito kaysa mabawasan ang paningin. Pumili ako ng apoy na katangian. Ang makipaglaban sa Extreme Shadow Wolf ay talagang nakakapagod. Madilim na. Kung may lumabas na ibang halimaw, hindi ko na ito kayang harapin. Una, maghanap ng mga hayop na madaling talunin para makabawi ng lakas. Ang mga hayop na ito na walang espiritu ay masyadong mahina. Ang mga katangian na nakuha pagkatapos ng pagsipsip ay halos walang silbi. Mukhang kailangan talagang maghanap ng mga espiritual na halimaw para makakuha ng mas magandang katangian at lumakas. Kailangan talaga ng mga halimaw na may espiritu. Ano ang nangyayari? Ang laki ng chameleon. Pero parang walang gaanong espiritu itong chameleon na ito. Sige na, anong kinakain? Hindi naman talaga pagkain. Na-detect na nila mo ng host ang chameleon. Ang nilalang na ito ay may 2 katangian. Pumili ka ng isa. Biglang pagkakubli kailangang gumalaw ang katawan. Maaaring magbago ang kulay ng katawan ayon sa paligid. Pag dila manatiling nakatigil ang katawan. Pag-ikot ng dila, may epekto ng pagkakabuhol at pagtalon. Pagtalon ng dila, ang dila ko ay dati maikli at mahina, kaya wala itong gaanong atake. Ngunit kung mayroon na itong kataga, dapat itong magamit kasama ng Swanling Orb na nakuha ko kanina. Pipiliin ko ang kataga ng pagtalon ng dila. Narinig mo na ba? Kamakailan, ang ancestral na libingan ng ating pamilya ng mga Maya ay naglabas ng usok. May isang espiritu ng Maya na nagpakilala bilang Zidanke. Siyempre, narinig ko na. Narinig ko rin na ang Zidanke ay may taas na 8 talampakan. Ang mga kuko nito ay kasing taba ng binti ng elepante. Sa bawat lugar na pinagdaraanan nito, walang kahit isang damo ang tumutubo. Sobrang exaggerate ba yon? Siguradong may nagsasalita ng kalokohan. Hindi ko pa nakikita ang ganitong kalakas na Maya. Parang may mga pancake na nahuhulog mula sa langit. Ngayon ay may inihaw tayong kakainin. Huwag ka nang magsalita. Kumain na tayo agad. Mamaya, ang bangkay ay makakaakit ng ibang mga halimaw. Wala na tayong makakain. Sarap na sarap. Madilim na. Sira-sirang Maya. Umalis ka. Hindi pa kami busog, mga kapatid. Hindi ka karapat dapat na makipag-agawan sa amin. Tapos na. Dumating na ang mga ibon. Tumakbo. Nakita na nila mo ng host ang brown bear ng Benguet. Ang nilalang na ito ay may 2 katangian. Pumili ng isa. Sunggab atake sa leeg ng kaaway. Tumaas ang pinsala ng panggagagat ng tuka ng 15%. Makapal na palad na bawasan ang kakayahang umangkop ng katawan ng 5%. Tumaas ang lakas ng pagsampal ng palad ng isa 0%. Kagat ang epekto ng terminong ito ay talagang bagay na bagay sa aking tuka na kakayahan. Pipiliin ko ang terminong kagat. Napakalinis na espiritu. Naalala ko, tanging sa mga tao lang umiiral ang ganitong espiritu. May tao na dumating. Hindi maganda. Gumamit ng terminong teleportasyon. Ha! Matagal na akong naglalakbay sa labas. Wala pang nasisimulang espiritu ang mga alagang hayop ko. Kahit ang mga ice arrow ko ay hindi makaligtas sa kanila. Hindi ko akalain na magagawa mo yon, maliit na Maya. At isa pa, isang alagang hayop na walang espiritu na nasa yugto ng pagkakatatag. Nakakatuwa. Kailangan kitang mapamahalaan, maliit na Maya. Dalhin ang espiritual na alaga sa sekta. Espiritual na alaga sekta. Isa na namang sumpang espiritual na alaga sekta. Ang lalaking ito ay may yelo na katangian ng espiritual na ugat. Napakalakas ng kanyang lakas. Wala akong tiwala na kaya ko siyang talunin. Umalis na tayo. Gamitin ang salitang paglipat. Sumpa, itong patay na Maya, ay isang karaniwang espiritu na nasa simula ng pagbuo. Bakit ganito kaliksi? May barrier sa loob ng 100 metro.
Huwag kang umasa na makakataka sa kamay namin ng kapatid na guro. Hibla ng panghuli ng hayop. Pumunta. May isa pang tao pala. Masyado pa rin akong mahina. Hindi ko napansin. May isang babae na bagong pumasok sa yugto ng pagtitibay, na may mahina na enerhiya ng espiritu, nakatago sa likod. Ngayon, hindi na kami makakataka sa laban na ito. Kailangan na lang naming harapin. Gamit ang Fire Affinity skill. Ang aking panghuli sa mga hayop. Huwag mag-alala, apo. Ang patay na maya na ito ay sobrang kakaiba. Kuya, tulungan mo naman akong maghiganti. Huwag kang lumapit, apo. Patay na maya. Nangahas pang magmata, walang hiya. Ayaw magpasakop. Kung ganon, sisirain kita. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Gamitin ang apoy na kataga. Buti na lang itong tao ay may yelo na katangian. Muli kong masusunog ang ganitong malalayong kagamitan. Kung hindi, wala talaga akong paraan para labanan ang mga yelo. Ito. Paano ito posible? Kapatid, ang ibong ito ay malinaw na isang mababang antas na espiritu ng alaga na walang ugat ng espiritu. Bakit ito nakakagamit ng kakayahang may apoy? Huwag magmadali. Tiyak na ang espiritu ng alagang ito ay nag-aral ng masamang landas. Ngayon, tiyak na ipagtatanggol ko ang tamang daan. Maliban sa halimaw na ito. Gusto mo pang gamitin ang kasanayan sa apoy. Gusto mo pang gumamit ng apoy. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. Wala ka ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Kunyuan lihim ng pagsupil ng lupa. Likas na ugat ng lupa. Nakakainis. Walang anumang epekto ang fire spell sa earth arrow. Gamitin ang flash spell. Buti na lang at hindi malakas ang aura ng babaeng iyon. Dahil dito, nabawasan ng husto ang lakas ng atake ng earth arrow. Kung hindi, baka nandito na ako sa dulo. Ngunit kahit hindi malakas ang atake ng earth arrow, kung paulit-ulit, maubos pa rin ako. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Kahit na napakahirap ng pag-asa, ako pa rin ang gagawa ng unang hakbang para makakuha ng pagkakataon. Kapatid, yung patay na maya na ito, hindi na kumikilos. Anong balak niyang gawin? Anong magagawa ng isang walang espiritu na basura? Huwag mag-alala. Natapos na ang magandang buhay ng hayop na ito. Gumamit ng salitang may dila. Gumamit ng apoy na may magnetikong piraso. Hiyas ng swanling. Mali. Swanbin shield. Kunyuan yuto na pamamaraan. Lene, ang katangian ng lupa ay likas na nakakalaban sa katangian ng apoy. Itong mga nakasisilaw na insekto, bakit lagi na lang kailangang makipaglaban ng walang kabuluhan? Ang pag-amin ay nag-aaksaya ng oras. Sa huli, lahat naman ay mamamatay. Hahaha. Akala ko ang patay na maya ay may malaking kakayahan. Ngunit ito ay simpleng panlilin lang lamang. Walang paraan para ayusin ang direksyon ng perlas na ito. Ang patay na maya ay hindi nakatutok. Paano ito makakasalubong? Gumamit ng flash na salita. Kapatid, mag-ingat. Narito na siya. Gumamit ng salita ng tuka. Gamitin ang entry na pagkagat. Kuya. Kuya. Pwede. Kasuklam-suklam. Hindi ko siya matakasan. Sakit. Tulong. Tulong. Kapatid na guro. Ako. Kakatapos ko lang pumasok sa yugto ng pundasyon. Hindi. Hindi ko kayang labanan ang ibon na yon. Ikaw. Magtiis ka sandali. Naniniwala ako sa'yo. Huwag. Huwag umalis. Tulungan mo ako. Ha? Tunay na walang awa ang mga tagasunod ng Spirit Pet Set. Ang babae ang bilis tumakbo. Wala na kahit anong amoy na natira. Hindi na maabot. Nakatuklas ng host na nilamon si Zhang Dafan. Ang nilalang na ito ay may dalawang katangian. Pumili ng isa. Pagsampa sa ulap ito ay isang pangunahing kasanayan para sa mga may wine spirit root. Pagsasanay sa mahabang buhay. Ito ay isang kasanayan na inilalaan ng sekta para sa mga disipulo. Mahirap ang pagsasanay, ngunit kaunti ang nakukuha. Ang nakuha kong skill sa pagkakataong ito ay ang skill entry. Mukhang ang auxiliary device ay gagawa ng entry batay sa katangian ng nilamon. Ng bagay na nilamon. Pero pareho sa mga ito ay walang silbi sa akin. Wala akong espiritu ng ugat. Kaya hindi ako makapag-ehersisyo ng skill. Kung pipiliin man, mas pipiliin ko ang pang-ataking pang-yunju. Tungkol naman sa longevity art, mukhang isang panlinlang na pamamaraan ito. Tanging mga hangal lang ang pipili nito. Bukod dito, mahirap na nga kung makakasurvive ako. Paano pa ang tungkol sa mahabang buhay? Pinili ko ang cloud climbing art. May mga aray na itinakda ng Ling Chongzong sa paligid ng gubat na ito. Hindi makakalabas. Minsan ay dumarating ang mga tao mula sa Ling Chongzong para sakupin ang mga espiritual na alaga. Ngayon, kaya kong harapin ang isang tao sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Pero paano kung sa hinaharap ay may mga tao sa yugto ng Jindan at Yuanying? O sa yugto ng Huashen na dumating?
Mukhang. Hindi lang ako humaharap sa krisis ng kaligtasan, kundi pati na rin sa krisis na dulot ng Ling Chongzong. Para makaligtas sa mga krisis na ito, may isang paraan lang para magpalakas. Sa ngayon, gusto kong umakyat sa yugto ng Maharlika. Malayo pa ang lalakarin ko. Bago pa man, huwag muna makipagbakbakan ng basta-basta sa mga taong nasa sekta ng espiritu. Kaya nilang sundan ang espiritu gamit ang enerhiya ng espiritu. At makuha ang espiritual na alaga. Noong nilamon ko ang chameleon kanina, may lumabas na isang entry na may kakayahang magtago. Kaya sa susunod, kailangan kong lamunin ang ilang mga halimaw na may kakayahang magtago. Tingnan kung makakakuha ako ng entry na may kakayahang magtago ng espiritual na enerhiya. Naku, ang dami ko ng nilamon na hayop. Hindi pa rin ako nakakakuha ng entry na may kinalaman sa pagtatago. Habang mas lalo akong lumalakas, ang enerhiyang nagmumula sa akin ay lalong magiging puri. Pagdating ng panahon, magdudulot lang ito ng sunod-sunod na mga tao na gustong sakupin ako. Wala bang paraan talaga para maitago ang enerhiyang nasa akin? Di ko rin alam kung may mga hayop dito sa paligid na kayang magtago ng anyo. Sa panahon ngayon, kahit mga sanga ay nakakagalaw ng libre. Baka ito ay isang kayamanan. Ito ay isang bamboo stick insect. Nakatago ng maayos. Pero madali lang naman ito. Na-detect na nila mo ng host ang bamboo stick insect. Ang nilalang na ito ay may dalawang entry. Pumili ng isa. Nahanap na. Sa wakas, nahanap ko na. Static na entry. Sobrang higpit ng pagkakapareho sa naunang pinaikling entry. Hindi gaanong malaki ang diferensya sa health recovery bonus, kaya't hindi na kailangang pumili. At ang hidden na entry ay tugma sa aking pangangailangan. Pinili ko ang hidden na entry. Gumamit ng mga nakatagong salita. Kuya Mantid, salamat sa pagbigay ng langaw para sa akin. Wala akong maibabalik. Tanging ang sarili ko ang mayaalay ko. Ate Mantid, iyon ay dapat kong gawin. Kuya ate, hindi ko na kayang tiisin. Ako si Zidane Ke. Hindi ako single na aso. Ayaw kong manood ng live na broadcast. Ngayon, wala na akong problema sa mga hayop sa key refinement stage. Talagang wala na akong problema. Hindi ko alam kung ano ang makukuha ko pagkatapos kong lamunin ang usa. Ano kayang mga katangian ang makukuha ko? Ang huling yugto ng pagpapalakas ng Kangi Eagle. Hindi ba't naakit ito ng deers na ito na may mga bulaklak? Kung sakaling habang kinakain ng Kangi Eagle ang deers, gamitin ko ang Flaming Spirit Pearl. Di kaya ay makuha ko ang gantimpala. At masipsip ang Kangi Eagle. Gamitin ang hidden entry. Bakit isang deers lang na nasa key refining stage? Katatapos ko lang talagang naamoy ang espiritu ng espiritual na alaga sa yugto ng pundasyon. Bakit paglapit ko, nawala na ang espiritu? Sige na, sige na. Kakainin ko na lang ito ng kaunti. Huwag nang sayangin ang ibinigay na biktima. Swerteng hindi ka nakatagpo sa akin. Huling yugto ng pundasyon, buto kumakain na buitre. Ganito ba kalaki ang atraksyon ng usa na ito? Mukhang may magandang palabas na mangyayari. Buitre, ako ang nakahuli sa usang ito. Anong balak mo? Sino bang nakakita na ikaw ang nanghuli? Basta ako, hindi ko nakita. Akin ang usang ito. Talagang gusto mong agawin sa akin, ano? Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magalang. Sino ang hindi magalang sa sino, hindi patiyak. Ang malakas ang nanginibabaw sa mahina. Kung sino ang makakuha, siya ang may-ari. Kailangan kong sumunod ng mabuti. Sabi nga, kapag nag-aaway ang mga ibon at clam, ang mangingisda ang nakikinabang. Saan ka makakakita ng ganito sa pang-araw-araw? Eksena ng laban ng dalawang hayop sa yugto ng pundasyon. Gusto ko ang sambar, ang agila, at ang buhawi ng mga buto. Ang mga demonyong hayop sa huling bahagi ng pundasyon ay sobrang lakas. Tingnan mo ang makapal nilang mga kuko at matalim nilang mga tuka. Sana ako ang ganon. Huminto ang buhawi ng mga buto. Tayo ay mga kilalang tao. Hindi na kailangang makipag-away para sa ganitong mababang uri ng hayop. Maglaban kayo hanggang sa mamatay ang isa. Ngayon, mas maraming mga hayop na may mataas na antas. Ang mga ito ay nahuli na ng sekta ng espiritu. Kahit na ganitong mababang pagkain, hindi ito dapat sayangin. Kung hindi, bakit hindi ka bumitaw? Dahil hindi ka bumitaw. Huwag mong sisihin ako kung magiging walang awa ako. Malakas na hampas ng hangin, sugod.
Dumarating na ang pagkakataon. Ganito pa rin ang lakas mong makipag-away sa akin. Sa susunod na buhay na lang. May tagong armas. Akala ko kung ano ang bagay na ito. Isang maya na may mababang espiritu pa ang may lakas na mangagaw ng pagkain. Kahit na ihulog ko ang biktima dito, hindi ko ibibigay sa iyo ang ganitong mababang uri ng espiritu na alaga na susupsup sa isang kagat. Ito, ano ba to? Matagal kayong nag-away para sa aking biktima. Dapat ibalik na ito sa may-ari. Isang walang espiritu na basura. Saan ka nakakuha ng ganitong kapal ng mukha? Ang biktima ay para sa malakas. Hindi ito para sa mga palakas sa kanan. Pag nakatayo ka dyan, nako, nakakahiya na ako. Mga basura na walang espiritu. Kahit ang maya hindi makapag-practice ng ki. Mas mababa pa sa isang uod. Kahit patayin mo ako sa paa, madumi pa rin. Para sa iyo na tulad ng basura. Para lang itong sumira sa aking marangal na dugo. Bilang pinakamahina at pinakamadumi sa langit. Dapat mamatay kayong mga maya. Para hindi masayang ang hangin. Umalis ka na kung hindi papatayin kita. Naghahanap ka ng gulo. Gumamit ng flash na salita. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Hala, hala, hala. Gumamit ng flash na salita. Paano nangyari ito? Ang maya ay mahina at maliit. Sobrang marumi. Paano magiging ganito kabilis? Ikaw, walang kwentang tao, naglakas loob kang insultuhin ako. Gusto kong mamatay ka. Gamitin ang mga salita ng pag-atake, gamitin ang mga salita ng apoy. Lahat ng humahamak sa akin ay dapat mamatay. Ang buitre na ito ay nakikipaglaban sa agila. Malubha ang mga sugat. Dito ako nagkaroon ng pagkakataon. Kung hindi, talagang hindi madali siyang patayin. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang entry na ito ay... Na-detect na nila mo ng host ang boot ng buitre. Ang nilalang na ito ay may dalawang entry. Pumili mangyaring. Sipsipin ang buto ng buhaya. Nakakuha ng mga salita ng espiritu at pundasyon. Hindi na sayang ang aking pagsisikap. Sumunod sa dalawang halimaw. Napakabilis ng kasiyahan. Ngunit hindi mo maaaring makuha ang lahat. Alin sa mga salita ang pipiliin ko? Kung mag-upgrade sa gitnang yugto ng pundasyon, tunay na mas mapapabuti pa ang aking pisikal na kalagayan. Mas madali akong makakahuli ng prey. Pero kung wala akong espiritu, bibigat ng husto ang bilis ng pag-absorb ko ng espiritu. Hindi ito maganda para sa pangmatagalang pag-unlad. Bukod pa rito, ang pagsipsip sa mga halimaw ay maaaring magbigay ng random na mga katangian. Nakuha ko na ang isang katangian para sa pagtatayo ng pundasyon. May pagkakataon pa ako sa hinaharap. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng espiritual na ugat. Kung mamimiss ko ito, may pagkakataon pa ba sa hinaharap? Walang espiritual na ugat, walang silbi. Walang espiritual na ugat, walang silbi. Hindi ako walang silbi. Pumili ako ng espiritual na ugat. Ugat ng kaluluwa, nakakuha ako ng ugat ng kaluluwa. Ang espiritu sa kalikasan ay sobrang dalisay talaga. Noon, hindi ko talaga nararamdaman. Ganito ba ang pakiramdam ng may espiritu sa ugat? Kailangan kong aminin. Napakagandang pakiramdam ang may espiritu sa ugat. Pero noon, hindi ko narinig ang tungkol sa espiritu ng kaluluwa na ganito. Sige na. Sa hinaharap, unti-unting ko itong susubukan. Natuklasan na nila mo ng host ang Kangi Eagle. Ang nilalang na ito ay may dalawang entry. Pumili ka ng isa. Lakas ng pakpak, taas ng lakas ng pakpak ng 20%. Pundasyon, nasa gitna ng pag-upgrade ng pundasyon. Entry ng pundasyon, muling lumitaw ang entry ng pundasyon. Kung walang entry ng pundasyon, magandang pagpipilian pa rin ang entry ng lakas ng pakpak. Ngunit kapag pinagsama ang dalawang termino, ang termino ng malakas na pakpak ay tila kulang. Pumili ako ng termino para sa pundasyon. Ayos lang, ayos lang. Ngayon, sa isang sikadir lang, kumita na ako. Termino ng ugat ng espiritu at termino ng pundasyon, ang saya. Anong nangyayari? May multo, sandali lang. Ito ang kaluluwa. Baka dahil ito sa aking espiritual na ugat. Nararamdaman ko na may sumisibol na masaganang enerhiya sa aking dantiyan. Ang kaluluwa ba ay ang enerhiya na maaaring a-absorb ng espiritual na ugat? Ibig sabihin, hindi lang ako makakain ng mga halimaw, kundi makakakuha rin ng enerhiya mula sa kaluluwa ng mga halimaw. Dalawa ang pakinabang. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng espiritual na ugat ay sobrang ganda. Hindi alam ng nakatatandang kapatid kung ano na ang kalagayan mo ngayon.
Maghintay ka lang. Excited na akong makitang muli ang araw na yon. Tulong, ayaw kong mamatay. Wah, ang nakakatakot. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong katakot-takot na maya. Huwag ka nang magsalita. Yung maya, parang nababaliw, tumakbo ka na. Gamitin ang entry ng dila. Gamitin ang entry ng apoy. Sobrang pagod na ako. Mula nang madiskubre ko na ang antas ng demonyo ay hindi konektado sa lakas. Patuloy akong walang tigil na nilulunok ang mga demonyo. Pero ang mga nakukuha kong biktima ay hindi pa rin kasing dami ng isang tigre sa isang araw na panghuhuli. Ang bisa ay talagang mababa. Sige na, magpahinga muna. Tingnan natin kung may mga kayamanan sa paligid. Gamitin ang skill na hanapin ang kayamanan. Kaya ay baka nasa tubig. O kaya nasa ilalim ng lupa. Paano maghuhukay ang isang maliit na maya? Mababa ang bisa ng panghuli. Hindi makahanap ng kayamanan. Mahirap maging malakas. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Kung ganito ang mangyayari, kailangan kong maghintay ng napakatagal para makabalik sa Linchong Zong A. Gamitin ang Tong Flick na katangian. Gamitin ang Fire Affix na katangian. Hintayin ang grupong ito ng mga bubuyog na gampanan ang kani-kanilang tungkulin. Kooperasyon at panalo para sa lahat. Naisip ko na, maaari kong gawin ito, dahil mababa ang bisa ko sa panghuli mag-isa. Kailangan kong humanap ng tulong. Bukod dito, kung may malakas na tao mula sa espiritual na sekta, na makakapag-amo sa akin, mag-isa akong lumaban, tiyak na mahihirapan ako. Kung makakapagpakinabang ako sa ibang mga halimaw, isa na rin itong paraan para maging malakas. Tama, kailangan kong makakuha ng ilang malalakas na halimaw, para magamit ko sila. Sa oras na yon, hindi ko na kailangang magpagod sa panghuhuli o paghahanap ng kayamanan. Hindi na ako kailangan pang maglakbay ng walang tigil. Mabagal ang snails, hindi pwede. Pati ang fox, hindi rin pwede. Medyo mahina ang kakayahan sa panghuli. Pero ang mga bison at tigre, pwedeng isaalang-alang. Umuulan na. Hindi tama. May espiritu. Ito ang amoy ng halimaw. Ang mid-stage na Wine Spirit Dragonfly. Gusto nitong atakihin ako. Little Sparrow, magpasuko ka na. Ulan, mabilis mapupuno ng ulan ang balahibo mo. Hindi ka makakalipad. May lakas ka pang kumilos. Mas maganda pang pumasok na lang sa tiyan ko. Sabi mo nga ba, gusto mo akong kainin? Nangangarap. Hahaha. Ang pinakamahirap sa iyo ay tiyak na ang bibig mo. Isang ibon na nasa gitnang yugto ng pagbuo ay naglakas loob na makipagsabayan sa akin. Ngayon ay ipaparanas ko sa iyo ang pakiramdam ng pagkakaputol ng mga meridian. At ang lasa ng pagdudugo. Alam ko na. Walang anumang nilalang ang makakalaban sa aking buhawi. Yung patay na maya tiyak na magiging pulbos. Paano ito posible? Magaling ka bang magpalabas ng hangin? Gamitin ang spell na flash. Gamitin ang spell na grappling hook. Buti na lang noong huli kong nilamon ang paniki. Nakuha ang isang claw hook na entry. Ngayon ay magagamit na. Patay na maya, anong ginagawa mo sa likod ko? Bumaba ka sa akin. Gamitin ang Zuohui Magnetic Strip. Bilisan mo at bumaba. Bumaba ka na. Isang malaking kahinaan ng ganitong uri ng halimaw. Kaya lang hindi ako makagalaw ng maayos. Nakasakay ako ngayon sa likod ng Wine Spirit Dragonfly. Maliban na lang kung gusto kong bumaba. May iba pang paraan ang halimaw na ito. Kung hindi, walang makakagawa sa akin. Nakakainis na patay na maya. Napakawalang hiya mo. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magalang. Rotating blade technique. Gumamit ng flash na salita. Ang malaking dragonfly ng hangin ay malaki. Malakas din ito. Hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Ang ulan ay labis na hindi pabor sa akin. Kailangan kong patayin ito agad. Gumamit ng flash na salita. Gumamit ng bait na salita. Sakit, ang sakit sobra. Bakit sobrang sakit nito? Tulong. Huwag na. Sobrang sakit. Pakiusap. Nagkamali ako. Ang kahinaan mo ay ang liit. Kapag gumamit ako ng kaunting lakas, mamamatay ka na. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nahihirapan akong umabot sa gitnang antas ng pundasyon. Ayokong mamatay.
Ang limang ugat ng espiritu sa gitnang antas ng pundasyon, ang Wind Spirit Dragonfly. Karaniwang lakas ng atake. Ngunit napakalakas ng kakayahan sa paglipad. Bakit mo siya papatayin? Sayang naman. Dahil nandito na. Kailangan ko na itong gamitin. Kung gusto mong palayain kita, kailangan mong maging aking kabayo mula ngayon. Tulungan mo ako sa mga gawain. Huwag kang sumuway sa akin. Ano sa tingin mo? Kaya mo bang magawa iyon? Ako ang magiging kabayo mo. Paano ako makakapagbigay ng isang ibong nasa kalagitnaan ng pundasyon bilang kabayo? Kung ikakalat ito, masisira ang pangalan ko sa buong buhay ko. Pumayag ako, pumayag ako. Ako ang magiging kabayo mo. Ayos na yon. Bakit hindi mo agad sinabi? Kailangan pang gumamit ng espesyal na paraan para makinig. Gumamit ng mga pahayag para sa treasure hunt. Makinig ka sa utos ko. Pumunta ka sa pinakamataas na bangin sa gubat. Maginhawa kung may nakalilipad na mount. Kung ako lang mag-isa, talagang wala akong tiwala na makakarating. Hindi ko alam kung ano ang mga espiritual na kayamanan sa itaas ng bangin. Nakita na. Tara, kumuha tayo ng bulaklak. Umakyat ka at hawakan ang bato na kambing. Ako ba? Hindi ikaw, ako ba? Ang bato na kambing ay nasa unang yugto ng pagbuo. Ngunit kaya nitong maglakad sa patag na pader ng bato. Kaya bihira ang makalaban niya. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo siya kayang talunin. Ikaw. Ako. Siyempre, nandito lang ako sa tabi para mag-cheer sa'yo. Inaasahan mo bang isang maliit na maya ang makipaglaban sa Stone Rock Sheep? Maliit na maya. Paano? May problema ka? Wala. Aalis na ako. Hindi pwedeng umasa sa Wind Spirit Dragonfly. Ipapagamit niya bilang pang-akit. Magkakaroon ako ng pagkakataon na sumugod. Para mas makatipid sa espiritu at lakas. Makukuha ko ang Spirit Treasure. Hindi ko alam kung pwede kong lunukin ang Taixing Flower. Anong mga salita ang makukuha? Sa kabila ng lahat, ito ay isang espiritual na kayamanan. Mga salitang makukuha. Dapat ay maganda. Huminto ka, anong balak mo? Hehe, kuya ng bato. Mag-usap tayo. Maaari mo bang ibigay sa akin ang bulaklak na yon? Gusto mong kunin ang espiritual na kayamanan. Ilang tao ang gustong magkaroon ng taihang na bulaklak. Lahat sila ay pinatakas ko. Kung gusto mo, subukan mo. Matandang tao. Ikaw ay isang halimaw na nasa simula ng pagbuo ng pundasyon. Anong espiritual na kayamanan ang gusto mo? Kung may sentido, ibigay mo sa akin ang taihang na bulaklak. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Napakatatag ng ilalim ng batong tupa. Walang magagawa ang mga halimaw dito. Pero gustong-gusto ko ang mga target na hindi gumagalaw. Ang Swanling Pearl ay para sa mga taong hindi gumagalaw. Sumpain, hindi ako tigre na walang galaw. Akala mo ba ako'y may sakit na pusa? Sangat dahon ay nagugulungan. Bakit hindi ako makagalaw? May mga tinik sa baging na ito. Masakit, ang sakit. Tulungan mo ako. Sobrang huli na para humingi ng tulong ngayon. Hanggat nandito ako, hindi ko kailanman papayagang lumapit ang iba sa espiritual na kayamanan. Nasaan ang tao? Bakit walang tao? Nawala ang patay na maya. Taksil. Hindi ko sana dapat pinansin ang sinabi mo at inistorbo ang batong tupa. Kung hindi mo ako sinaktan, sigurado akong makakaligtas ako. Patay na maya. Gusto mo lang akong. Huwag na kitang makita pa. Anong sinabi mo kanina? Ulitin mo nga. Wala namang sinabi, hehe. Na-detect na ang host ay nilamon ang taihang flower. Ang nilalang na ito ay may dalawang entry. Pumili ka ng isa. Mga bonus effect mula sa paglamon ng Spirit Treasure. Mas malakas ito kaysa sa pagpapalakas na dulot ng pagsuso sa mga halimaw. Ang galing sa pagkakaroon ng skill na pagpapasakop. Magagawa ko ng sakupin ang mga halimaw. At hindi na ako kailangang mag-alala na magtataksil sila sa akin. Pinipili ko ang skill na pagpapasakop. Haha. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Nakarinig na ako sa iyo na pinipilit mong pigilan ang Stone Rock Sheep. Huwag kang lumapit. Gamitin ang salitang pagsunod. Ginoo, pagkatapos gamitin ang salita. Ang Wind Spirit Dragonfly ay hindi nawala ng sariling kamalayan. Kundi sa pag-iingat ng kamalayan, buong puso itong sumunod sa akin, upang gawin ang aking mga utos. Ang mga salita ng pagsuko ay dumating sa tamang oras. Hindi ko alam kung makakakuha ng anong salita mula sa pag-ubos ng bato ng kambing. Maaari bang makakuha ng isang salita? Nakita na ang host ay nilamon ang bato ng kambing. Ang nilalang na ito ay may dalawang salita. Pumili ng isa.
在原地或峭壁上移动速度提升10%，赤斩，无视防御，立即对敌方造成10%伤害。 Mayroon na akong salita ng paglipat. Maaari nitong punan ang kakulangan sa bilis. Ngunit sa aspeto ng lakas ng atake, talagang kulang pa. Kaya pinili kong gamitin ang pakpak. May espiritu at walang espiritu. Talagang magkaiba ang pakiramdam. Noong nakaraan, wala akong kakayahang sumipsip ng espiritu. Ngayon, kaya ko nang i-compress ang espiritu sa aking dansyan. Kung ganito ang magiging takbo, malapit na akong umabot sa gitnang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Mas lalalim pa. 3 pagkakataon na lang ang natitira para sa salitang pagsunod. Kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. Kung aling 3 uri ng halimaw ang dapat kong gamitin ang salita. Ang Winged Spirit Dragonfly ay kabilang sa mga hayop sa himpapawid. Makatutulong ito sa akin sa pakikipaglaban sa himpapawid. Tutulungan akong kunin ang mga espiritual na kayamanan sa mataas na lugar. Sapat na ang mga hayop sa himpapawid. Sa ganitong paraan, kailangan ko pang gumamit ng mga salitang nagpapakita ng pagsunod sa mga hayop sa tubig at mga hayop sa lupa. At pati na rin sa mga hayop sa lupa. Tara na sa tabi ng ilog. Noong nakaraan, may nakita akong isang espiritual na kayamanan doon. Pero hindi ko ito nakuha. Sayang talaga. Maging matatag. Bakit ka nangahas na guluhin ang pahinga ng malaking pagong? Akala ko'y isang makapangyarihang tao ka. Ngunit isa ka palang maliit na maya. Huwag kang maglibot dito sa mga mata ng maruming pagong. Kumain ka ba ng lakas ng loob? Bakit hindi ka pa umalis? Natikman ko na yan. Ayon sa aking karanasan, bawat espiritual na kayamanan ay may tagapagbantay na halimaw. Ang Zenuan Crocodile Turtle ang dapat na tagapagbantay na halimaw. Ilabas mo ang Zenuan Crocodile Turtle. Gusto kong hamunin ito. Hanggat mailabas mo ang Zenuan Crocodile Turtle, magagamit ko na ang utos ng pagsuko dito. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangan gumamit ng maraming sundalo. Para lang magpasuko ito sa akin. At ihandog ang espiritual na kayamanan ng buong puso. Hahaha. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Isang maliit na maya, na naglakas loob na hamunin ang marangal na Ginoong Pagong, na walang kaalaman sa kanyang kakayahan. Ginoong Pagong, paano ka makikipaglaban sa isang mababang uri ng hayop tulad mo? Maaari kang gawing isang patay na laman sa isang iglap sa pamamagitan ng kanyang kamay. Maingay. Ano, paano ito posible? Isang maya ang kayang gumawa ng ganito. Sobrang kasalanan, naglakas loob na makialam sa isang makapangyarihan. Hindi ka palalampasin ng Ginoong Alligator Turtle. Ginoong Alligator Turtle. Ginoong Alligator Turtle. May nang-aasar sa'yo. Ang gulo-gulo na. Bakit hindi pa lumalabas ang Alligator Snapping Turtle? Paano ko magagamit ang capture keyword kung hindi siya lalabas? Hindi pwede, kailangan kong pasiglahin siya. Anong pangit na pagong? Hindi ba't isang maliit na pawikan lang yan? Wala kayong ambisyon. Sa halip na kilalanin ang isang pagong bilang leader, mas mabuti pang sumama na lang sa akin. Walang paraan. Ikaw, mababang uri ng hayop. Hindi ka dapat na maging aming leader. Kung ganon, huwag kang magalit sa akin. Sa wakas, lumabas na. Kayo mga walang silbi. Hindi ko nga mapatumba kahit isang maliit na maya. Para akong napahiya. Yung amoy na maya pa ang makapangahas na magwala sa teritoryo ko. Gusto kitang durugin ng buo. Dumating na ang dakilang alligator. Dumating si dakilang alligator para maging hukom namin. Patayin mo yung amoy na maya na yon, para makaganti sa mga kapatid na pumanaw. Nakatama ka sa malaking pagong, parang nakatama ka sa bakal. Siguradong mamamatay na ang mabahong maya. Ikaw ba ang tagapangalaga ng pagong? Ako nga. Ano ka ba? Naglalakas loob kang hamakin ako. Yan eh. Tiyak na pagbabayarin ka ng malaking pagong sa ginawa mong ito. Walang sinuman ang maaaring mawalan ng galang sa Ginoong Pagong. Ginoong Pagong, pakisabihan siyang durugin ang ibong iyon. Patayin mo siya, Ginoong Pagong. Yan lang ba ang kaya mo? Nakakainis. Naku, nadaya tayo. Mighty si Ginoong Pagong. Isang mababang uri ng maya ay naglakas loob na mag-ingay sa harap ni Ginoong Pagong. Yare, ito ang lakas ni Ginoong Pagong. Mga bagay na walang mata. Dapat talaga itong putulin at gawing ulam. Walang makakataka sa aking bula. Mga walang muwang na basura. Lalamunin kita ngayon din. Hayaan mong makita ng mga gustong mang-provoke sa akin. Kung sino talaga ang hari ng ilog na ito. Pumutok ang water balloon, paano nangyari yon? Ay naku. Gumamit ng salitang pagsuko. Ginoo,
Anong nangyayari? Bakit naman ang Ginoong Pagong ay kinikilala ang Maya bilang leader? Ano bang pinagmulan ng Maya na yon? Kahit ang Ginoong Pagong ay sumasamba sa kanya. Talagang nakakatakot. Impossible. Ang kagalang-galang na Ginoong Pagong ay tiyak na nalinlang. Mabait na Pagong. Pumunta ka, dalhin mo sa akin ang espiritual na kayamanan. Limbaw, hindi pwede. Iyan ay kayamanan na tanging kami lang na mga tubig ang makakapagmay-ari. Siguradong hindi tayo bibetray ni Ginoong Alligator. Hindi niya ibibigay ang limbaw. Sumpa, ang pangit na Maya. Mag-ihi ka at tingnan mo. Ang limbaw ay hindi basta-basta makukuha ng kahit sino. Talagang napose si Ginoong Crane Turtle. Tapos na. Isa na namang espiritual na kayamanan na hindi matutunaw. Maganda naman ang Swanling Pearl. Ngunit hindi ko alam kung anong kakayahan ng shell na ito. Gamitin ang makulay na shell. Pinrotektahan ako ng makulay na shell. Ito ba ay isang depensibong espiritual na kayamanan? Subukan ulit. Gamitin ang salitang pang-ukit. Kahit ang atake ng aking tupa ay hindi nakapag-iwan ng anumang baka sa makulay na kabibe. Mukhang talagang mataas ang depensa ng makulay na kabibe. Gumamit ng salitang pagsunod sa buhaya ay talagang magandang pagpipilian. Hindi lang ako makakapagpatulong sa kanya sa pagkuha ng mga hayop sa tubig, kundi makakapagpatulong din siya sa akin sa pagkuha ng mga espiritual na kayamanan sa tubig. 2 ibon sa isang bato. Sige, maghanap ng panghuli. Iwanan mo sa akin ang mga biktima. Ginoo. Hindi nakakapagtaka na ang dati naming amo ay mahilig magpahirap sa mga tauhan. Ang buhay na nakahiga at may pagkain ay talagang masaya. Mukhang masyadong marami ang biktima kaya may hindi inaasahang bisita. Isang ibon na nasa yugto ng pundasyon ay nakakakuha ng napakaraming biktima. Sasabihin ko sa'yo, ang mga biktimang ito ay akin na. Kung may alam ka, umalis ka na agad. Isa lang itong karaniwang halimaw sa unang yugto ng pundasyon. Bakit siya ganito kamayabang? Karamihan sa mga leon ay mga hayop na nakatira sa grupo. Baka may grupo ng mga leon dito sa paligid. Tignan muna natin ang sitwasyon. Bakit ko ibibigay ang aking biktima sa'yo? Hehe, kailangan pa ba ng dahilan para agawin ang iyong biktima? Hindi mo ba alam ang batas ng mas malakas na kumakain ng mas mahina? Kayo, mga mababang uri ng hayop na kayang pisilin ng isang kamay. Hindi karapat-dapat sa biktima. Bakit hindi ka pa umalis agad? Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong walang hiya na leon. Ayon sa sinasabi mo, hindi ka ba isang mataas na uri ng hayop? Bakit nasa simula ka pa lang ng pundasyon? Mas mababa ka pa sa isang maliit na ibon. Ikaw, naglakas loob kang insultuhin ako. Kailangan pa ba ng dahilan para insultuhin ka? Gusto mo bang agawin ang aking biktima? Kaya mo ba akong talunin? Dapat tingnan ang may-ari kapag nananakit sa aso. Ikaw, mayabang na bastardo. Umakyat ka dito. Sino ang mag-akalang ikaw ay isang Swanjin Fengjun Lion sa Golden Core Stage? Mukhang magkakaroon tayo ng problema ngayon. Natatakot ka na, di ba? Yung aming boss ay nakaabot na sa yugto ng Golden Core. Pagwawagayway lang ng kamay niya, pwedeng magpawala ng mga kalokohang tulad mo. Huwag ka nang tumakbo, ibigay mo na ang iyong spirit treasure at ang mga biktima. Hindi pa ako nakipaglaban sa mga demonyong nasa Golden Core. Hindi ako sigurado kung kaya ko silang talunin. Pero sa dami ng mga biktima, hindi pwedeng mapagsawaan lang ang mga leon na ito. Bukod pa rito, gusto ng mga leon na makuha ang aking spirit treasure. Tiyak na hindi nila ako papayagang umalis ng ganoon kadali. Isang matinding laban ang hindi maiiwasan. Kaya makikipaglaban ako sa kanila. Kung hindi man, mayroon pang mga teleportation na pwedeng gamitin. Gusto nyo ang aking espiritual na kayamanan at biktima. Sa inyo, nagsasayang kayo ng pangarap. Binigyan kita ng pagkakataon pero wala kang silbi. Huwag mong sisihin ako na hindi kita binalaan, Shattered Mountain Claw. Ang ginto na espiritu ng halimaw ang lakas. Ginto, lumabas ka. Gamitin ang makulay na kabibe. Akala ko'y may malaking kakayahan ka. Ngunit sa katunayan, nagkukulong ka lang sa iyong shell at naghihintay ng kamatayan. Akala mo ba wala akong magagawa sa kabibe na ito? Hindi kita papalabasin. Maghintay ka na lang na malunod. Grabe na. Nagtutulungan ang alligator at Maya. Ang tagapangalaga ng yumyang na alligator ay hindi basta nagpapakita ng lakas. Kahit gustong hulihin ito para kang aakyat sa langit. Bakit biglang lumitaw ngayon? Ako ang may-ari ng yumyang na alligator. Ibabalik niyo ang aking huli. Haha, kahit magyabang ka, walang kwenta. Isang sirang Maya ang gustong maging amo ng mga alligator turtle. Hindi ba ito isang panaginip? Gusto pa ng biktima.
Kung gusto mo, lumapit ka at kunin mo. Kahit na ikaw ang amo ng alligator turtle, anong halaga nito? Kahit na kayong dalawa, hindi nyo kayang talunin ang aming hari. Tama, dalawang mababang antas na basura ang gustong makipaglaban sa akin. Ibigay mo ang buhay mo. Hindi pwedeng dalawa. At yung tatlo. Anong ibig sabihin ng tatlong ito? Zenuan alligator turtle. Yufeng spirit dragonfly. Sumunod sa utos ko. Atakihin ang Sonjin Dandiat Lion. Gamitin ang flash na salita. Gumamit ng salitang pang-ukit. Gumamit ng salitang pangatngat. Sumpa, gaano karaming espiritual na kayamanan mayroon ka, ikaw na salot. Ito ay tiyak na hindi ang lakas na dapat mayroon sa gitnang yugto ng pagbuo. Huwag magmadali, ipapadala ko na kayo ng mga kapatid mo sa muling pagsasama. Gumamit ng salitang paglipat. Huwag, kailangan ng maligo ng leon na ito. Mabuhok at mabaho. Hindi nagagalit ang leon. Akala nyo ba'y pusa lang ako, lahat ng hayop umatungal. Naku, hindi ko akalain na may ganito pang kakayahan ang Swanjin Fengjun Lion. Sobrang labis naman ang lion's roar na ito. Anong nangyayari? Kung hindi dahil sa makulay na kabibe at swanning pearl, na humaharang sa pinsala para sa akin. Mukhang dito na talaga ako magbibigay ng paliwanag. Hanging dragonfly, crocodile turtle. Huwag siyang palayain. Makulay na shell, bumangon. Ginoo. Ang makulay na shell ay isang depensibong espiritual na kayamanan para sa proteksyon ng kanyang may-ari. Ito ba ay depensibong espiritual na kayamanan o ataking espiritual na kayamanan? Nakadepende ito sa kung paano ko ito gagamitin. Makulay na kabibe, buksan. Gamitin ang mga salitang may dila, gamitin ang mga salitang may apoy. Makulay na kabibe, isara. Bro, ang bango mo. Huwag masunog. Kailangan ko pang lamunin ang bangkay. Makulay na kabibe, buksan. Anong mga katangian ang makukuha ng mga halimaw kapag nilamon ang Golden Core Stage? Nakatuklas ng host na nilamon ang Swanjin Fengjun Lion. Ang nilalang na ito ay may dalawang katangian. Pumili ng isa. Sa wakas ay lumabas ang Foundation Establishment na katangian. Matagal na itong hinihintay. Hindi ko alam kung ilang halimaw ang nilamon ko. Ngunit hindi ko pa rin natagpuan ang Foundation Establishment na katangian. Sobrang taas ng randomness ng mga kagamitan. Dahil dito, napakahirap makakuha ng mga foundational traits. Talagang maganda ang Swanjin Fengjun Lion. Ipinadala ni Qianli ang ulo ng tao sa akin. Pumili ako ng foundational trait. Ang galing ng master. Napakalakas ng master. Kailangan kong lunukin pa ang ilang mga halimaw para makapaghanda. Mas maganda sana kung makakuha ako ng entry ng Golden Core. Kung hindi man, pwede ko namang i-compress ang espiritu sa loob ng dansyan para mapatatag ang tunay na enerhiya at magbuo ng Golden Core para makapaghanda sa pagpasok sa Golden Core Stage. Sa prosesong ito, kung makatagpo ako ng isang halimaw na gusto kong sakupin, gamitin ko ang utos ng pagsuko. May dalawang natitirang slot para sa pagsuko. Kailangan kong mag-isip ng mabuti bago magpasya. Umalis ka na. Saka na kita tawagan kung may kailangan ako. Gamitin ang utos ng paghahanap ng kayamanan. Tara, pumunta tayo doon. Anong nangyayari? Karaniwan, hindi lumalabas ang mga hayop na ito sa gabi. May nangyari bang masama? Yufeng na dragonfly, lumayo ka sa akin ng kaunti. Titignan ko muna ang sitwasyon. Bakit nandito ang kanyang bangkay? Hindi ba siya yung babae mula sa huling espiritu ng alaga? Iniwan niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi nakatakas. At namatay dito. Mabuti na lang at namatay ang tao ng Spirit Pet Sect. Sino bang nagpasikat sa kanila na palaging nang-aapi sa amin? Nakatanggap na sila ng karma.
Itong babae, tiyak na gustong makuha ang espiritual na kayamanan na pinoprotektahan ng giraffe. Ngunit sa halip na makuha ito, nagkamali siya. Nagsanib puwersa ang mga giraffe at ako. Ang daming hayop ang pumunta para kay Lingbao. Nasaan ba talaga si Lingbao? Si Lingbao, baka ang sinasabi ng mga ibon na si Lingbao ay siya ring hinahanap ko. Swerte ko talaga. Gamitin ang treasure-seeking phrase. So, iyon pala si Lingbao. Habang hindi pa napapansin ng ibang mga halimaw, kailangan kong kunin ang espiritual na kayamanan. At noong pagkakataon na nilamon ni Zhang Dafan ang espiritual na alaga, lumabas ang mga salita ng teknik. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ring lamunin ang katawan ng babaeng iyon. Tingnan kung may magagandang bagay. Kuya Ke, bakit hindi kita nakita noon? Ang taas at gwapo mo. Kahanga-hanga ang aking kapangyarihan. Nais mo bang makiisa sa aking espiritual na pag-aaral? Bagamat tunay na gwapo at maganda ang aking hitsura, ako'y malakas ang dating. Ngunit hindi ako siksukyan. Wala akong hilig sa mga hayop. Wala akong interes sa'yo. Gamitin ang lihim. 0 frame start. Hindi ko pa nga nasabi lahat. Sige na, sige na. Karamihan sa mga hayop na ito ay ordinaryo lang. Walang pakialam kung gagamitin mo o hindi ang mga lihim na entry. Umalis ka na, maliit na maya lang ang pumunta dito para magulo. Alam mo ba kung ano ang spirit treasure? Ay, anong alam ng mga mababang uri ng nilalang tungkol sa espiritual na kayamanan? Walang takot sa buhay. Sobrang lakas ng loob na makipag-agawan sa atin. Bakit pa tayo makikipag-usap sa mga ganitong mababang hayop? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Dito mayroong bagay. Sigurado akong ito sa kamay ko ay espiritual na kayamanan. Mga bagay na walang panlasa. Ang espiritual na kayamanan ay malinaw na nasa akin. Malinaw na ang aking sanga ang tunay na espiritual na kayamanan. Tingnan nyo, napakatibay ng sanga ko. Mali kayong lahat. Ang dahon na ito ang tunay na espiritual na kayamanan. Hahaha. Hangal, paano magiging espiritual na kayamanan ang isang sirang dahon? Sinasabi ko pa nga na ang Lingbao ay isang basang putik lang. Walang pakundangang kalokohan. Kung ang dahon na yon ay Lingbao, upo ako at kakain ng tae. Haha. Na-detect na ang host ay nilamon ang dahon ng bituing lumilipad sa baybayin ng bambuo. Ang nilalang na ito ay makakakuha ng mga sumusunod na katangian. Magaling, subukan na natin ngayon. Gamitin ang dahon ng iyo. Anong nangyayari? Umuulan ang dahon. Sobrang sakit. Bakit ganito katalas ang mga dahon? Hindi ito mga dahon. Ito ay mga dahon ng espiritu. Tulong, tulong. Hindi ko alam kung ano ang makukuha sa pag-ubos sa babaeng ito. Ano ang mga katangian? Nakita na ang host ay umubos kay Xiao Yanran. Ang nilalang na ito ay may dalawang katangian. Pumili ka. 土腹，一根短的上吊都不够的绳子，触碰到生物，该生物立即被捆绑3秒。玉土诀，麻雀都不要的低级功法。 Bakit ang mga tao sa Linchongzong ay sobrang kuripot? Lahat ng dinala ay mga teknik na walang gustong kumuha. Ay naku, medyo kawili-wili ang talinghagang ito tungkol sa lupa. Maaari itong gamitin kasabay ni Yu. Malaki ang pinsala nito. Pumili ako ng talinghaga tungkol sa lupa. Susunod, kailangan kong maghanap ng mga hayop sa lupa at mga hayop sa ilalim ng lupa. Papasakop ko sila sa akin. Gusto kong sakupin ang mga hayop sa lupa. Nandito na tayo. Masyadong delikado dito, Ginoo. Kahit mga hayop ay hindi nagtatangkang lumapit. Baka mas mabuti pang umalis na tayo. Huwag mong takutin ang aking biktima. Hindi ka makagalaw ng maayos dito. Huwag mo akong hadlangan, umakyat ka na sa itaas. Sige na. Mga takot mamatay at magpakalugmok sa sariling buhay. Paano naman hindi ko man lang natutunan kahit isang bahagi ng lakas ng loob ko? Kahit isang bahagi lang. Tiyak na darating na ang elepante. Buti na lang nakain ko na ang isang kalapati dati. Kaya nakuha ko ang skill na makakita ng mga impormasyon. Kaya hindi ko na na-miss ang trail ng elepante. Ngayon, kailangang mapamahalaan ko ang elepante na ito. Ang elepante ang pinakamalaking halimaw sa gubat. Kaya nitong supilin ang maraming maliliit na hayop. Siguradong walang mali sa pagkuha nito. Dali, patakbuhin mo na. Mas mabilis pa, papalapit na ang elepante. Isang elepante na nasa huling yugto ng pundasyon. Gaano kalaki ang matutulong nito? Ang mapagsamantalang buwaya. Talagang naglakas loob kang manakit sa akin. Ang lasya na ito ay sa akin. Kahit pa dumating ang hari ng langit, wala kang ibang gagawin kundi ang matumba. Patay ka na ngayon. Pakawalan mo ang elepante na yon.
Lumayo ka, maliit na ibon. Huwag ka na makialam. Ako na ang bahala dito. Gamitin ang iyon na termino. Gamitin ang tufang na termino. Ano bang nangyayari dito? Hindi na ako makagalaw. Iyon eh, sino ang nag-udyok sa'yo na galitin ang akin? Bigla na lang sumulpot si Chen Yaojin sa gitna ng daan. At ganun na lang na napatay ang aking elepante. Kung hindi dahil sa hindi pag-ingat ng elepante, na nahulog sa Leishan, malamang hindi siya madaling makakagat ng buwaya. Talaga namang, bakit pa siya pupunta sa Leishan? Ayos lang, huli na ang lahat para magsalita pa. Mas mabuti pang mabilis kong lamunin ang dalawang bangkay. Kung hindi, sayang lang ang nawalang oras sa Leishan. 检测到宿主吞噬了泥沼鳄，该生物有以下2个词条，请选择一个。流沙使静止目标脚下土壤松动，撕裂对敌人腿部伤害提高20%，速度减慢10%。 Ang pagdurog ng mga salita ay talagang nakakapagpataas ng 20% na pinsala. Pero kung bumagal ang bilis, madaling mahuli o atakihin ng ibang nilalang. Mas mabuting huwag na lang. Kung ikukumpara, mas maganda ang flowing sand na entry. Kasi mas mahigpit ang mga kondisyon sa paggamit nito. Dapat nakatayo ng tahimik ang target. Sa panahon ng laban, halos-halos walang pagkakataon na hindi nakatayo ng tahimik ang kalaban. Sige na, tiyak magagamit ko rin ito. Pinili ko ang entry na lusong buhawi. “检测到宿主吞噬了嗜杀象，该生物有以下2个词条，请选择一个：长鼻，嗅觉灵敏度增加20%；蛮牙，喙部挖掘能力增加20%，敏捷度降低10%。” Di na ako nagtataka na siya ang elepante na gusto ko. Maganda ang mga entry na nakuha ko pagkatapos niyang lunukin. Medyo praktikal na. Pero ngayon, medyo mataas pa rin ang sensitivity ng pangamoy ko. Kung tataasan pa ito ng 20%, hindi na gaano kalaki ang magiging pakinabang. Kaya hindi na kailangang magdagdag pa. Kung pipiliin ko ang makapangyarihang ngipin, maaari kong tuklasin ang mga nilalang sa ilalim ng lupa o mga espiritual na yaman. Pinili ko ang talinghaga ng makapangyarihang ngipin. Sayang, bukod sa elepante, mayroon pa bang ibang mga hayop sa lupa na pwedeng sakupin? Sige na nga. Maghahanap na lang ulit kapag nag-aaral na tayo tungkol sa mga nilalang at espiritual na yaman. 2 na lang ang natitirang pagkakataon na gamitin ang salitang pagsuko. Kailangan kong maging maingat. Diyos ng hangin na dragonfly. Pumunta ka at manghuli ng halimaw. Ilagay mo ito sa bangin. Hintayin mong matapos ako bago mo ito gamitin. Ginoo. Ang Wayne Spirit Dragonfly ay isang hari sa kalangitan. Ngunit hindi ito makagalaw sa gubat. Kapag kasama ito, parang ako ay isang gumagalaw na target. Walang seguridad. Mas mabuti pang hayaan itong manghuli, kaysa ako ang kumilos. Gamitin ang treasure hunting entry. Narito na, atake. Nandito ang espiritu sa loob ng kuweba. Pero hindi ko rin alam kung anong mga hayop ang naninirahan dito. Kung pumasok ako ng walang ingat, maaaring delikado. Pero buti na lang mayroong akong kakayahang magtago. Mababawasan nito ang aking presensya. Papasok ako para mag-imbestiga. Gagamitin ang kakayahang magtago. Dito pala ay kuweba ng mga unggoy. Hindi ko alam kung anong mahiwagang kayamanan ang nakatago dito. Sige, magpatuloy pa tayo. Amoy ng alak. Bakit may alak dito? Ang lakas ng amoy ng alak. Yung likido sa putikan ay ang mahiwagang kayamanan. Kaya ba't ang mahiwagang kayamanan ay alak? Kung ganito nga, ang mga unggoy ay ang mga tagapangalaga ng espiritual na kayamanan. Kailangan kong ayusin ang mga unggoy na ito para makapag-enjoy ako sa espiritual na kayamanan. May mga halimaw na nasa yugto ng pundasyon na papalapit. Naabala ang grupong ito ng mga unggoy. Tulong ng langit.
Nilamon ang masarap na alak. Hindi ko akalain na walang nakuha na kataga. Kahit na hindi ko nakuha ang entry. Pero nararamdaman ko na parang puno na ang enerhiya sa aking dantyan. Parang puno na ito. Ganito ba ang epekto ng magandang alak? Kahit na ang pag-inom ng magandang alak ay hindi makapagbibigay ng entry. Pero makakakuha ka agad ng enerhiya. Magandang bagay din ang alak na ito. Pero sobrang kaunti lang ang dami nito. Sana'y may inuming di mauubos ang maganda. Tama, ang alak na ito ay gawa ng mga unggoy. Basta mapagkakatiwalaan ko lang sila. Papayagan ko silang magluto ng alak para sa akin. Di ba't isa na namang paraan para tumibay? Kahit na hindi gano'n ang kalakas ang buong pangkat ng mga unggoy. Pero ang unggoy na alak ay tunay na maganda. Sige, sila na lang ang piliin natin. Huwag mong patayin ang mga unggoy ko. Saan ako makakahanap ng alak na unggoy? Hari ng mga hedgehog. Ito lang ang natirang alak na unggoy. Wala nang iba, talagang wala na. Hindi ko na kaya. Tuwing may alak na unggoy kami, laging nandyan ang hedgehog na ito para magnakaw ng pagkain at inumin. Sobrang labis na ito. Maraming mga kapatid natin ang kanyang nilamon. Siya ang ating kaaway. Pero, siya ay isang bihasang tao sa Golden Core Stage. Hindi tayo makakatapat sa kanya. Iyan iniinom ko ang inyong alak. Iyan ay dahil pinapahalagahan ko kayo. Huwag niyong gawing laban ang loob at labas ko. Kapag pinagalitan niyo ako, humph. Ang alak na pinaghirapan namin gawin. Kami ang tanging lahi ng unggoy na may matandang hari sa yugto ng pundasyon. Ay patay na. Walang alak na ito. Hindi makakapagbuo ng bagong hari sa yugto ng pundasyon. Sa panahong iyon, ang buong gubat ay puno ng panganib. Wala tayong proteksyon. Mawawala tayo balang araw. Sumpa, hindi alam ng busog ang gutom. Hindi siya umiinom ng ganitong magandang alak. Iniiwan lang ito sa akin. Mga kapatid, ito ay talagang panggugulo. Hindi ko na ito kayang tiisin. Sama-sama tayong talunin siya. Protektahan ang ating alak ng unggoy. Siyang iyon ay nasa Golden Core Stage. Hindi natin siya kayang talunin. Isang tao, hindi kayang labanan ang napakaraming tao. Hindi ba't kaya pa rin? Sawa na ako sa mga araw ng pang-aapi. Patayin siya para protektahan ang alak ng unggoy. Mga basura. Gusto niyo bang mag-alsa? Ipapapatay ko kayong lahat ngayon. Tignan natin kung may matapang pang tumutol sa akin. Subukan ang lakas ng Golden Core Stage. Tinik ng lason. Lason na tinik, umalis ka na. Kung matamaan ka niyan, mamamatay ka. Maghiwalay tayo at tumakas. Ngayon lang natakot. Huli na ang lahat, lason at tusok. Patayin mo ang grupong ito ng mga walang silbi. Tulong, ayaw kong mamatay. Ano ito? Anong nangyayari? Sino ang nagligtas sa akin? Ang ibon ng bala ay ibon ng bala. Narito na ang ibon ng bala. Sino nang naglakas loob na sirain ang aking magandang pagkakataon? Ano mang ibon ng bala, wala akong pakialam. Kailangan mong mamatay ngayon. Gusto mong patayin ako? Anong ibon ng bala? Akala ko'y napakalakas mo. Sa totoo lang, isa ka lang maliit na ibon sa huling yugto ng pagbuo. Swerte mo lang. Na unti-unti ay umabot sa pundasyon. At naglakas loob kang maging kaaway ko. Sinasaklawan ko ang mga unggoy na ito. Ngayon, hindi mo sila masasaktan. Sino ang gagawa ng alak na unggoy kung mamatay ang mga unggoy? At ayon sa sinasabi ng grupo ng mga unggoy, madalas na nang aagaw ang berdeng lason na hedgehog ng alak na unggoy. Kinuha niya ang iniinom ko. Hahaha. Hindi ko pa narinig ang ganitong biro. Ikaw, isang maliit na ibon. Ano ng lakas ng loob mong ipagtanggol ang mga walang silbi? Hindi, kayong lahat ay walang silbi. Ako ay isang hedgehog na may dual spirit roots sa Golden Core Stage. Naglalakas loob pa kayong makipagtalo sa akin. Ang dual spirit root ay talagang dual spirit root. Tapos na. Mula sa aking pagsilang hanggang ngayon, hindi pa ako nakakita ng dual spirit root na bullet sparrow. Kahit na umabot sa limitasyon, isa lang itong foundation stage. Paano ito makakalaban sa Golden Core Stage? Ang dual spirit root na green poison hedgehog. Tayo na, tumakas tayo. Basta makatakbo, may pag-asa. Kung hindi, tiyak na mawawasak ang lahi natin ng berdeng lason na hedgehog. Zidane, umalis ka na. Hindi kanya kaya. Huwag kang madamay sa amin. Hindi ako alis, ikaw ba ay hari ng mga unggoy? Tanungin kita, kung matatalo ko ang berdeng lason na hedgehog, paano mo ako pasasalamatan?
Ginoo ng mga ibon, pakiusap kung kaya mong patayin ang berdeng laso na hedgehog. Handa akong igalang ka bilang hari. Gagamitin ko ang alak ng unggoy bilang handog sa iyo. Ito ay talagang isang malaking kalokohan. Kayo, mga unggoy, hindi lang kayo walang silbi. Napakabobo pa. Talagang naniwala kayo sa mga kalokohan ng isang maya, nakakatawa. Nakuha na. Hintayin mong patayin ang berdeng tinik na hedgehog. Gagamitin ko ang salitang pagsuko sa hari ng mga unggoy. Kahit na pumayag na ang hari ng mga unggoy na sumuko sa akin. Ngunit anong halaga ng pangako kung walang salitang nakakapagbigay ng kapanatagan? Gusto mong patayin ako? At gusto mo pang agawin ang aking alak na unggoy? Tanungin mo muna ang aking tinik kung pumapayag siya. Gamitin ang dila ng mga salita, lumabas ang Swanling Pearl. Makukulay na kabibe. Ano ito? Bumalik ang nakalalasong panghampas. Bumalik ang makukulay na kabibe. Ang aking nakalalasong panghampas. Saan napunta ang aking nakalalasong panghampas? Binalaan kita. Ibigay mo sa akin ang aking laso na tinik. Wala na. Hindi mo ba akalaing iyon lang ang paraan ko? Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na lakas ng isang taong nasa Golden Core Stage. Gumamit ng blink na kakayahan. Gumamit ng blink. Hindi kailangan ng blink na kakayahan. Gino Bullet Sparrow. Nahuli na siya. Ang mga basura ay basura lang. Anong pakialam kung ninakaw ang aking tinik? Nahuli pa rin siya sa akin. Bumalik ka, damuhang berde. Isang basura. Nangangahas pang makipagsagutan sa akin. Sinasabi ko sa inyo, kahit yung paksang bala o kayo man. Lahat kailangang mamatay. Yung mga kayon lang tumindig at humingi ng tawad. May oras pa. Alam ko na. Walang makakatapat sa Green Poison Hedgehog. Pakiusap, magpatawad kayo, pakiusap. Ayokong mamatay. Sana'y hindi kayo nagalit. Kakaiba ang tiwala nyo sa pangit na maya. Nakaaway natin ang berdeng tinik na hedgehog. Dahil dito, napasok tayo sa matinding sitwasyon. Yung maya na yun ay isang sinungaling na walang silbi. Bakit naniwala kayo sa kanya? Tama, bakit naniwala kayo sa walang silbi at tanga na maya? Anong nangyari? Paano ito posible? Ang aking damuhang banig. Siyempre, hindi ka apoy na ugat. Paano mo magagamit ang kapangyarihan ng apoy? Ako ay espiritu na ugat. Sa teorya, hindi ko talaga magagamit ang kapangyarihan ng apoy. Pero sino ang nagbigay sa akin ng sistema? Huwag nang mag-aksaya ng salita, mamatay ka na. Gamitin ang lupa na salita. Gamitin ang dahon ng ulan na salita. Kakalawang bola. May ilang kakayahan. Kung masisipsip ko ang berdeng laso na hedgehog, makakakuha ba ako ng salita na may kaugnayan sa tinik? Pagsasama ng atake at depensa. Dagdagan pa ng alak ng unggoy na nagpapalakas ng espiritu. Hindi na nakakapagtaka na nakarating siya sa Golden Core Stage. Kung matamaan ka niyan, mamamatay ka o mag-iwan ng sugat. Gamitin ang flash skill. Gamitin ang Tongue Deflect skill. Pumunta sa Xon Danzithie at gamitin ang Fire Attachment skill. Nabigla. Ang marangal na Subo Jaku ay makapangyarihan. Napakabagsik ni Lord Subudzanki. Ang perlas na ito ay hindi pangkaraniwan, ito ay isang espiritual na hiyas. Sino ka ba talaga? Paano pwedeng may ganitong dami ng masamang paraan? Masamang paraan. Basta't mapanalunan mo ang mga taong katulad mo na ng aapi at natatakot sa masama. Yan ang tamang landas. Patawarin niyo na ako, pakiusap. Ako ang may pagkakamali na hindi nakilala ang dakilang tao. Pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi na ako mangahas muli.
Huli na. Gamitin ang pakpak na pagputol ng salita. Unang beses na gumamit ng pakpak na pagputol ng salita. Mukhang maganda. Gamitin ang pakpak na pagputol kapag malubha ang sugat ng berdeng tinik na hedgehog. Direktang makakasakit ito ng 0%. Sa ganitong paraan, kakaunti na lang ang natitirang espiritu sa berdeng lason na hedgehog. Kaya nakatama ako ng isang suntok. Direktang pinatay siya. May pag-asa na tayo, may pag-asa na tayo. Matagal nang alipin tayo ng berdeng lason na hedgehog. Sa wakas, namatay na siya. Malaya na tayo. Tagapagligtas. Ang Bullet Sparrow ay ating tagapagligtas. Kailangan nating suklian siya. Ginoong Bullet Sparrow. Handa kaming sumunod sa iyong utos. Gamitin ang mga salitang nagpapakita ng pagsunod. Tawagin mo akong amo mula ngayon. Pumunta na kayo at gumawa ng alak. Ginoo. 检测到宿主吞噬了绿毒刺猬，该生物有以下2个词条，请选择一个。毒液、唾液含有微量毒素，刺坦。遇到生死危机时，身体可覆盖尖刺。 Talaga, may mga tinik. Mga kaugnay na termino. Magandang tinik na kumot. Isang magandang termino. Balansing depensa at atake. Tungkol sa termino ng lason, kahit na bahagyang toxin, hindi naman ito magiging epektibo. Mas mabuting huwag na lang. Pinili ko ang salitang sundot kumot. Huwag mong sabihin, medyo nag-aalala talaga ako. Yung mga unggoy na ito, wala pang kahit anong pundasyon. Sobrang hina nila. Paano ko poprotektahan ang alak ng unggoy ko? Paano nila ako matutulungan sa panghuli? Ay, tama nga. Mayroon pa akong isa pang salita dito, ang Panyunju. Kung ibabahagi ko ang teknik sa hari ng mga unggoy, makikinabang din ba siya? Gamitin ang Panyunju. Ang set na ito ng teknik ay para sa mga may foundation establishment at pababa. Mga tao na may wine spiritual root. Para sa akin na yon. Hindi tugma ang espiritu. May limit ang pag-unlad. Walang gaanong kailangan na mag-practice. Ibibigay ko na lang sa hari ng ahas. Hari ng ahas, lumapit ka. Ginoo, ano ang iyong utos? Kung may darating na mangbuli sa inyo, agad niyong sabihin sa akin. Meron akong isang set ng teknik. Ngayon ay ituturo ko sa inyo. Ang galing, salamat, Ginoo. Tumingin kang mabuti, huwag kumurak. Kung hindi mo ito matutunan, huwag akong sisihin. Nakita mo ba ng maayos? Tingnan mong mabuti. Ayos lang, ayos lang. May potensyal ka. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Magpakatino sa paggawa ng alak. Huwag mong sayangin ang aking mga inaasahan. Ginoo. Ngayon ay maayos na. Sa pamamagitan ng alak na gawa ng mga unggoy, tiyak na magiging mas malakas ako. Dito na tayo. Hindi lang dito sa ilalim may mga espiritual na hiyas. Kahit na may mga tagapagbantay na hayop ng espiritual na hiyas. Kung makakakuha pa ako ng isang hayop na demonyo sa lupa, magiging kumpleto na ang koleksyon ko ng mga hayop sa tubig. Lupa, tubig, hangin, at 4 na rehiyon ng mga hayop na demonyo. Sakto, subukan ko yung naipon kong malakas na ngipin noong huling beses na tinikman ko ang pagdila sa elepante. Nang gamit na malakas na ngipin. Gamitin ang malakas na ngipin. Pagkatapos ng isang oras, matagal na tayong naghuhukay. Pero di pa rin natin natatapos. Nakakapagod na talaga. Malayo pa ba ang layo natin sa lihing bato? Gamitin ang mga salita para sa treasure hunt. Alam ko na malapit na ito. Ngunit malayo pa. Ngunit mabuti na lang na tama ang direksyon. Magpatuloy lang. Nakuha na. Ito na ba ang espiritual na kayamanan? Ito ang espiritual na kayamanan. Bakit parang kamukha ng Swanning Pier? Walang paraan para makain ito. Nakakabahala. Bakit parang may bahid ng masamang amoy itong espiritual na kayamanan? Parang may dumi na. Gamitin ang teleportation spell.
Dumating ka ba para kumain ng dumi? Dumi, ito ba ang iyo? Mukhang matagal ng dumi ito. Ang weird mo naman. Sira. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na dumumi kahit saan? Halos nakalimutan ko. Hindi ba't itong maliit na ito ay isang hayop na nasa lupa? Ang pangolin ay magaling sa paghuhukay at pagdive sa lupa. Nahuli ko siya. Maaari siyang pumunta para kunin ang espiritual na kayamanan sa ilalim. Gumamit ng salitang pagsunod. Nakakabahala. Bakit wala akong presensya sa katawan ng pangol? Nabigo ang salitang pagsunod. Gumamit ng salitang pagsunod. Wala pa ring silbi. Ang pangon ay hindi sumusunod sa akin. Gumamit ako ng maraming beses ng terminolohiya na ito. Hindi naman nagka-problema. Dapat hindi rin ito problema ng sistema. Saan na ba nagmula ang problema? Sandali, may espiritu. Hindi naman, patay na ba ang pangol? Naku, totoo nga, patay na nga. Bakit ganito kaliit ang loob ng bagay na ito? Napatay sa takot. Kaya hindi ko mapagtagumpayan. Kailangan ko na lang silang lunukin. Namatay ang pangolin. Sino ang maghahanap sa akin ng lihim na yaman sa ilalim? Yung mga hayop sa ilalim, lahat matatalino. Halos hindi na sila umaakyat sa ibabaw. Hindi sila pumupunta sa lupa. Hindi ko maabot ang mga yon. Kaya hindi ko magagamit ang mga salitang nagpapakita ng pagsunod sa kanila. Kung ganoon, walang makakapagdala sa akin ng mga espiritual na yaman. Reyna ng langit. Ilang araw na lang. Ang tagal na nito. Hindi pa rin ako nakakita ng mga hayop sa ilalim ng lupa. Sige na, hindi na dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Kapag malas ang tao, kahit tubig na malamig ay sumasabit. Umulan na, kailangan na lang bumalik sa butas ng puno. Nakakagulat, bakit ang daming patay na langgam? Naalala ko na. Ito ay mga langgam na nagpa-pair. Ang matagumpay na pagpaparami ng inang langgam ay babagsak sa lupa at magiging reyna ng langgam. Samantalang ang lalaking langgam ay agad na mamamatay. Kahit gaano kaliit ang langgam, ito ay laman. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito upang sumipsip ng espiritu. Hindi, nararamdaman ko ang isang napakalakas na espiritu. Ang inang langgam na ito ay may ugat ng espiritu, kawili-wili. Sandali, kailangan din pumasok ng reyna ng langgam sa ilalim ng lupa. Hindi lamang siya papasok sa ilalim ng lupa. Kailangan din niyang mangitlog sa ilalim ng lupa upang bumuo ng isang kaharian sa ilalim ng lupa. Ito ay tumutugma sa mga kondisyon ng mga hayop na nais kong hanapin sa lupa. Bukod dito, maaari ko ring gamitin ang reyna ng mga langgam para sa pagtatayo ng kaharian sa ilalim ng lupa. Kung sakaling hindi tama ang sitwasyon, maaari pa ring makapagtago sa kaharian sa ilalim ng lupa. Gamitin ang salitang pagpapasakop. Sobrang bata ka pa ngayon. Magpakarami ka muna. Ginoo. Pumunta kang dalhin ang hukbo ng mga insekto upang hanapin ang eksaktong lokasyon ng lihim na bato. Pagkatapos ng isang oras, ito ang lihim na bato.检测到宿主吞噬了长青松针，该生物有以下两个词条，请选择一个。治疗使用后可恢复自身30%血量，1日可用1次。尖锐，爪部锐利度增加10%，行动速度减慢10%。
Sigurado akong pipiliin ko ang treatment na entry. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang aking mga kuko ay pangunahing ginagamit sa pagkuha ng mga demonyo. Mas ginagamit ko ang aking tupa sa pag-atake, kaya hindi bagay ang matalim na entry. Bukod pa rito, sa bawat laban na natapos ko, ang aking pagbawi ay sobrang bagal. Talagang matagal na ngayon. 30% ng buhay ay maaaring magligtas ng buhay kung magagamit ng maayos. Pumili ako ng healing na item. Ayos lang, ayos lang. Hindi na sayang ang paghihintay ko dito ng matagal. Sa tubig, sa lupa, sa ilalim, sa hangin. Nakaipon na ang 4 na uri ng halimaw. Susunod, buong lakas kong hulihin ang halimaw. Maghahanap ng espiritual na kayamanan upang maging mas malakas. Maghiganti sa Ling Chongzong. Tulong, Ginoo. May gustong agawin ang halimaw na nahuli ko para sa'yo. Hindi maganda, may gustong agawin ang aking bagay. Lahat ng ito ay mga biktima ng Ginoo. Huwag mong isipin na makikialam ka. Ginoo, saan ka nakakuha ng amo, mga mababangis na hayop sa gubat? Nakatawa ako. Tanging ang mga tao mula sa espiritu ng alaga ang maaaring tawaging amo. Inutusan ako ng aking amo na lumabas para alamin ang sitwasyon ng nawawalang disipulo. Nagugutom na ako. Hindi ko inasahan. Pagdating ko, nakatagpo ako ng isang malaking bobo na dragonfly. At napakaraming biktima. Ang galing-galing talaga. Ang ganda ng tunog na to. Ikaw na hangal na damo. Mas masarap pa kaysa sa mga hayop sa spirit pet set. Matapos ka na. Ikaw yun. Kilala mo ako. Hahaha. Hindi ka ba yung walang espiritong ugat na walang silbi? Noong una, para kang isang bulete. Pinatalsik ka ni ate mula sa sekta ng espiritong alaga. Talagang ikinahiya namin ang ating sekta. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Nalaman ko na galing ka pala sa sekta ng espiritong alaga. Sa totoo lang, ang pinakaayaw ko ay yung mga nasa sekta ng espiritong alaga. Bakit ka pa magagalit sa amin? Kahit na kailangan ko pang hanapin ang 2 nawawalang disipulo. Ngunit bago yon, wala akong pakialam na kainin ka muna. Para sa kapakanan ng sekta, nawawalang disipulo. Sinasabi mo ba si Zhang Leifen at Xiao Yanran? Alam mo talaga, sila rin. Yung mga mababang disipulo ay madalas na naglalakbay sa labas. Umaasa na makakapag-uwi ng mataas na antas na espiritu. Normal lang na makatagpo ng ganitong walang silbi na espiritu. Para sa mga mababang disipulo, sabihin mo sa akin kung nasaan sila. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Yan patay na sila. Ako mismo ang pumatay sa kanila. Anong sinasabi mo? Ulitin mo pa. Ako mismo ang pumatay sa kanila gamit ang sariling kamay ko. Wala nang bakas ng mga labi. Haha. Sa tingin ko ay baliw ka na. Isa kang amang walang espiritu, pangit na maya. Paano mo maaring patayin ang mga tao ng Ling Chongzong? Kahit hindi ko alam kung anong mga masamang paraan ang ginamit mo para makapag-ensayo hanggang sa foundation stage. Pero ang ganitong basura ay walang halaga sa Ling Chongzong. Asikasuhin ko na ang Ling Chongzong at papatayin ka. Gamitin ang flash skill. Gamitin ang binding skill. Maliit na kasanayan. Medyo may kakayahan itong halimaw na may apoy na ugat. Kailangan kong maging maingat. At hindi ko siya dapat payagang makabalik ng buhay. Kung pupunta siya sa mga tao ng Ling Chongzong para magulat, delikado na ako. Ganito lang ang kakayahan niya. Hindi nakapagtataka na itinaboy ka ng nakatatandang kapatid. Sa totoo lang, kahit isang uod, hindi ka kayang talunin. Gusto mo pang pigilan ako? Huwag kang mangarap dyan. Gamitin ang talinghaga ni Yeyu gamit ang talinghaga ng flowing sand. Kasuklam-suklam na ugat ng kahoy. Hindi pwedeng mahuli. Gamitin ang talinghaga ng big. Ang sama. Gamitin ang talinghaga ng pakpak na pumuputol. Gamitin ang flash entry. Gamitin ang big entry at ang biting entry. Ang sakit. Bumaba ka, patay na maya. Yan hindi pa yan ang tama.
Gamitin ang talon ng kuko at ang mystical pearl. Gamitin ang dila na pang-alis ng tunog. Hindi maganda. Gamitin ang flash entry. Gamitin ang Earthbind entry. Gamitin ang flash entry. Gamitin ang Wing Slash entry. Hindi pwede ganito ang takbo. Mabilis maubos ang aking espiritu. Hindi ko masuportahan ang sabay-sabay na paggamit ng maraming entry. Ang tatlong apoy na espiritual na ukit na ito. Noong nakaraan, nasa gitnang yugto ng Jindan. Napaka nakakatakot ng bilis at lakas ng atake. Ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang dapat gawin? Mga bagay na walang kwenta. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin ang pangalan ng Ling Chongzong upang matutunan ang mga maling landas? At naglakas loob pang pumatay ng mga tao mula sa Ling Chongzong. Mukhang konti na lang ang natitirang espiritu mo ngayon. Babalik ko na ang ulo ng ibon mo. Para ipagmalaki kay Master Jai. Gumamit ng teleport. Ginoo. Ang mga uod ay mananatiling uod. Hindi sila magiging paru-paro. Kung mamamatay ka sa aking mga kamay, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Makukulay na shell. Lingbao, paano mo nakuha ang bagay na ito? Hindi ako walang silbi. Hindi rin ako wood. Buksan ang makukulay na shell. Mayroon. May lason. Buti na lang. Nananatili akong may mga tinik na nakuha mula sa birding lason na hedgehog. Hindi kita kayang talunin. Ngunit ang birding lason na hedgehog na nasa gold core stage ay kaya. Ikaw ay napakabastos. Talagang nag-ambush ka. Ano ngayon, nanalo ako? Hindi, ayokong mamatay. Masyado nang huli para sabihin ang mga yon. Hahaha. Hindi ko akalain na dito ako matatalo. Akala mo ba kapag nanalo ka, tapos na ang lahat? Hindi, masyado kang nag-isip ng simple. Hahaha, may darating na maghihiganti para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sino ang darating? Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng tatlong ulo na apoy? May darating pa bang tao mula sa Ling Chongzong? Walang pakialam, unahin na lang siyang lamunin.监测到宿主吞噬了3头火灵雕，该生物有以下2个词条，请选择一个。幻影可分裂一个分身，但分身并无攻击能力。金丹升级到金丹期。Golden item. Nakakain na ako ng napakaraming halimaw. Wala akong nakuha na golden item. Ngunit ngayon, sa kabila ng panganib, nakakuha ako. Walang dahilan para magdalawang isip. Pipiliin ko ang golden item. Yindan Kiin Ming Lingke. Ito na ba ang kapangyarihan ng Yindan Ki? Ang ganda, hindi ka namatay, Ginoo. Kamusta ka na? Ayos lang ako, hindi ako mamamatay. Mabuti na lang at okay ka, Ginoo. Pero narinig ko lang mula sa uwak na may nangyaring masama sa gubat. Anong nangyari? Sinabi ng ibong may magandang balahibo na mag-organisa ang Ling Chongzong ng isang malaking pag-gathering para sa mga alaga. Upang manalo sa pag-gathering, maraming mga disipulo ng Ling Chongzong ang umalis sa kanilang sekta. Pumasok sa gubat upang makuha ang mga mataas na antas ng alaga. Aking Ginoo, ano ang dapat nating gawin? Yung sinabi ng tatlong apoy na agila kanina, yun ba ang ibig sabihin? Lahat ng tao ng sekta ng espiritu ay lumabas na. Delikado na ang gubat na ito.
Malapit na kitang makita muli, nakatatandang kapatid. Paulit-ulit na pinagsikapan ng sekta ng espiritu na puksain ako. Hindi kami magkakasundo kailanman.